KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1151 hanggang 1156. Ika-116 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I prick. I-click. I subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1151. Uyang Clan. Guru. Ang sigaw ng maliit na baka ay nagpabalik kay Huang Xiaolong sa kasalukuyan. Tumingin si Huang Xiaolong kung nasaan ang maliit na baka at ang Black Baboon at lumipad patungo sa kanila. Gayunpaman, nang lumitaw siya sa harap ng maliit na baka, si Xiao Niu ay nakatitig sa ibabang bahagi ng katawan ni Huang Xiaolong, biglang sumisigaw, napakalaki. Si Huang Xiaolong ay natigilan saglit, pagkatapos ay nahihiya siyang tumingin sa ibaba. Namula agad ang mukha niya. Nang mabago ang kanyang katawan ng Purple Grand Mist Aura, nasunog at naging abo ang damit na suot niya. Sa isang sandali, nakalimutan ni Huang Xiaolong na siya ay ganap na hubad. Pagkatapos ay mabilis siyang naglabas ng bagong robe mula sa kanyang outer ring at isinuot iyon. Kahit na pagkatapos niyang magsuot ng damit, hindi inalis ng maliit na baka ang paningin sa kanyang ibabang bahagi. Sabay hampas sa bibig nito. Walang magawang hinampes ni Huang Xiaolong ang ulo ng maliit na baka, sapat na ba ang nakita mo? Ang malawak ng ngiti sa mukha ng maliit na baka ay nagpaikot ng mga mata ni Huang Xiaolong. Pagkatapos ay binago niya ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong sa maliit na baka kung gaano siya katagal na nakoma. Nang marinig na 1 taon at 2 buwan na ang lumipas, gamaan ang loob ni Huang Xiaolong. Sa kabutihang palad, makakabalik pa rin siya bago magsimula ang All Islands Great War. Mahigit 1 taon ng kaunti, hindi alam ni Huang Xiaolong na makuha ang unang pwesto sa All Islands Great War, ngunit mas mataas ang tsansa niya manalo pagkatapos umakyat sa Late 10th Order Heavenly God Realm. Kung paano umalis sa independent space na ito, nakuha ni Huang Xiaolong ang sagot mula sa Purple Grand Mist Aura Dragon, kaya hindi siya gaanong nababalisa. Sa sandaling ito, hindi siya nagmamadaling umalis dahil pinlano niyang magtanim sa malayang espasyong ito sandali. Makalipas ang 1 araw, tuluyang umalis si Huang Xiaolong at ang maliit na baka. Lumipad palabas mula sa independenteng espasyong iyon, nasa loob pa rin sila ng extraterritorial Devil Battlefield. Si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay lumipad ng diretso patungo sa Vientiane World nang hindi humihinto upang magpahinga. Matapos makuha ang Purple Grand Mist Aura, mahina niyang naramdaman ang ilan pang pinagmumula ng Grand Mist Aura sa extraterritorial Devil Battlefield, ngunit kailangan nilang maghintay hanggang sa bumalik siya. Ang Purple Grand Mist Aura na nakuha niya ay sapat na upang maunawaan at pinuhin sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, ang enerhiya ng Purple Grand Mist Aura ay masyadong nakakagulat, ang pagpino at pag-unawa nito ay magiging isang problema. Sinabi ni Huang Xiaolong sa maliit na baka ang tungkol sa Purple Grand Mist Aura Dragon na umaaligid sa labas ng kanyang mga Diyos. Pinag-isipan ng maliit na baka ang problema at sinabi, tuturuan kita ng isang lihim na pamamaraan na maaari mong linangin na nagpapahintulot sa iyo na itali ang Purple Grand Mist Aura Dragon sa iyong Diyos. Sa tuwing maglilinang ka, dahan-dahang kakalat ang Purple Grand Mist Aura na sumasanib sa iyong pagka-Diyos at True Divine Dragon Physique. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa Purple Dragon. Kung hindi, ang Grand Mist Aura Dragon na nananatili sa loob niya ay katulad ng Divine Retribution na kidlat, lalo na nag-aalala si Huang Xiaolong na magdudulot ito ng kalituhan. Kaya naman, sa kanilang paglalakbay pabalik sa Vientiane World, natutunan ni Huang Xiaolong ang pamamaraan mula sa maliit na baka. Ang lihim na pamamaraan na ito ay talagang madaling linangin, kaya naman matagumpay niyang naitali ang Purple Grand Mist Aura Dragon sa kanyang 3 Supreme Godheads makalipas ang 1 buwan. Habang siya ay naglilinang, ang Purple Grand Mist Aura ay patuloy na umaagos mula sa Purple na Dragon. Masasabing ang lakas ni Huang Xiaolong ay tumataas araw-araw. Kapag naabot na ng cultivation ng isang tao ang huli 10th Order Heavenly God Realm, mas mahirap na umasenso.
Kadalasan, ang paglilinang ng mga masters ng Heavenly God Realm sa huling 10 order ay makakakita lamang ng kaunting pagtaas sa loob ng 100 taon. Ngunit ang pagsisikap ni Huang Xiaolong sa isang araw ay mas mahusay kaysa sa daang taon ng pagsisikap ng ibang mga late 10th Order Heavenly God Realm Cultivator. Habang nagmamadali silang dalawa pabalik sa Green Cloud Island, isang grupo ng mga esteemed guests ang nakarating sa Barbarian God Sect. Naglilinang si Luzuo nang marinig niyang nagulat ang servant boy na bumisita ang Uyang Clan. Nagmadaling lumabas sina Luzuo at Guling, pinangunahan ng isang grupo ng mga Grand Elder upang salubungin sila. Sa gitna ng 12 ng mga kalapit na isla, ang Uyang Clan ay kumakatawan sa pinakamataas na awtoridad. Ang kanilang angkan ay hindi lamang ang numero unong puwersa, kundi pati na rin ang Big Brother. Isang tunay na hegemon na pag-iral. Ang Giant Tribe noon ay makapangyarihan, ngunit kumpara sa Uyang Clan ito ay walang iba kundi isang sanggol sa tabi ng isang matanda. Ang Uyang Clan Patriarch at Ancestor ay parehong 7th Order Ancient God Realm Masters. Kahuling daan-daang milenyo, ang Uyang Clan ay nagpalaki ng maraming henyo. Sa kasalukuyan, 10 o higit pa sa kanilang mga disipulo ang tinanggap sa Fortune Gate at labis na pinahahalagahan ng mga elder doon. Nanguna sa 5 bisita mula sa Uyang Clan, inimbitahan sila nina Luzuo at Guling na maupo. Ang biglaan at hindi inaasahang pagbisitang ito ng Uyang Clan ay nagpagulo kay Luzuo at Guling. Sa loob-loob, sinubukan nilang hulaan ang layunin ng pagbisitang ito. Luzuo, Guling, dumiretso tayo sa punto. Dumating kami para sa Black Flame Sea Emperor Beast. Pagkatapos nilang maupo, ang Uyang Clan Grand Elder na si Uyang Zon ay hindi nagpaikot-ikot na sinasabi ang kanilang intensyon ng harapan. Ang Black Flame Sea Emperor Beast. Agad na humigpit ang ekspresyon ni Luzuo at Guling. Wala sa kanila ang nahulaan na ang Uyang Clan ay dumating sa kanilang Barbarian God Sect para sa Black Flame Sea Emperor Beast na iyon. Idinagdag ni Grand Elder Uyang Jiang, nabalitaan namin na ang isa sa iyong mga babaeng disipulo ay may Black Flame Sea Emperor Beast. Hindi nagsalita sina Luzuo at Guling. Ang binanggit na babaeng disipulong si Uyang Jiang ay walang iba kundi si Yao Qi. Para sa kapakanan ni Huang Xiaolong, ang Barbarian God Sect ay nagbigay kay Yao Qi ng pagkakakilanlan ng isang pangunahing disipulo. Gusto naming bilhin ang Black Flame Sea Emperor Beast na iyon, pangalanan ng iyong presyo. Sabi ni Uyang Zon. Si Luzuo at Guling ay sumigaw ng hindi maganda sa kanilang mga puso. Palihim na huminga ng malalim si Luzuo bago umiling, sinabing, paumanhin, ang bagay na ito, hindi para sa akin na sumang-ayon. Ang talas ng mga mata ni Uyang Jiang ay kumikinang nang marinig ang mga salita ni Luzuo, hindi para sa iyo ang magdesisyon. Ang pangalan ng babaeng disipulong iyon ay Yao Qi, tama ba ako? Hindi ba siya ay isang pangunahing disipulo ng iyong Barbarian God Sect? Bilang ninuno ng Barbarian God Sect, sinasabi mo sa akin na hindi para sa iyo ang magdesisyon. Sa mata ng mga bisitang Uyang Clan na ito, tinatanggihan sila ni Luzuo. Ang Uyang Clan ay hindi kailanman umaasa ng isang pagtanggi, at sa paghusga mula sa tono ni Luzuo, wala ni Titing na pag-aatubili. Kailan pa nang ahas ang iba na tanggihan ang kanilang Uyang Clan sa ganitong paraan? Hindi napigilan ni Guling na sabihin, kung ito ay ibang usapin, papayag kami, ngunit ito ay nauugnay sa Black Flame Sea Emperor Beast. Hindi naman talaga kami ang magdedesisyon. Malungkot na tumawa si Uyang Zon, nagpakawala ng nakakatakot na presyon mula sa kanyang katawan, ang kanyang tono ay nagyayelong, Luzuo, Guling, para sabihin sa inyong dalawa ang totoo, ang ating Young Lord ang gusto ng Black Flame Sea Emperor Beast. Ngayon, kahit na ano, aalisin ko ito. Alam ko na ang iyong Barbarian God Sect, ang Giant Tribe, Great Whale Sect, at Elephant Genesis Sect ay gumawa na ng isang kasunduan, ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang pagsira sa 4 na puwersang ito ay kasing dali ng ating Uyang Clan. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa sina Luzuo at Guling, sinong mag-aakalang ang Young Lord ng Uyang Clan ang nagnanais ng Black Flame Sea Emperor Beast. Ang Young Lord ng Uyang Clan ay katumbas ng kalahating patriarch ng Uyang Clan.
Gayunpaman, mariing umiling si Luzuo, paumanhin, ang bagay na ito ay hindi para sa atin ang magpasya. Nawalan ng pasensya si Uyang Jiang, ang kanyang palad ay dumampi sa upuan sa tabi niya at naging alikabok. Nanunuya, sinabi ni Uyang Jiang, dahil hindi ka makakapagdesisyon, gagawin namin ito para sa iyo. Tumayo din si Uyang Zan at ang tatlo pang Uyang clan. Kumalat ang divine sense ni Uyang Jiang, sumasakop sa buong hanay ng bundok ng barbarian god sect sa isang kisap mata, agad na natuklasan ang lokasyon ng Black Flame Sea Emperor Beast. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1152. Uyang Yunfei. Sa loob ng Celestial Immortal Manor sa Barbarian God City, nililinang ni Yao Qi, hinihigop ang grade 5 na espiritual na ugat na ibinigay sa kanya ni Huang Xiaolong nang, bigla na lang, 5 nakakatakot na presensya ang lumitaw sa itaas ng manor. Sa ilalim ng 5 nakakatakot na aura na iyon, ang defensive formation ng Celestial Immortal Manor ay kumaluskos na para bang ito ay madudurog sa susunod na sandali. Namutla si Yao Qi. Ang mga aura lang ng kabilang partido ay ganito kitikot, ang lakas pa nila. Sa kabila ng defensive formation ng Manor, natuklasan ni Yao Qi na hindi niya maigalaw ang isang daliri sa ilalim ng panggigipit ng 5 taong iyon. Sa sumunod na segundo, lumawak ang matingkad na berdeng ilaw sa likuran niya habang tinatakpan ng malamig na kristal na berdeng yelo ang ibabaw ng Manor. Nang walang pagpipilian, maaari lamang niyang ipatawag si Bing Xingying. Sa tulong niya, agad na nabawasan ang pressure na naramdaman ni Yao Qi at nagawa niyang tumayo. Isang First Order Ancient God Realm Green Ice Hail Devil. Sa itaas ng Celestial Immortal Manor, bahagyang nagulat si Uyang Jiang. Hindi ko inaasahan na isang First Order Ancient God Realm Green Ice Hail Devil ang nagpoprotekta sa babaeng disipulong ito. Talagang may background siya, hindi nakakagulat na iginiit ni Luzuo at guling na hindi nila desisyon ang gagawin. Kumunat ang mga kilay ni Uyang Zan. Nagulat din ang iba ng tawagin ni Yao Qi si Bing Xingying. So paano kung may background siya? Humisi si Uyang Jiang. Sa karatig na 12-dosenang isla, anuman ang puwersa nito, walang sinuman sa kanila ang maglalakas loob na saktan ang ating Uyang clan, mas kaunti pa kaysa sa mga naglalakas loob na lumaban sa atin. Kamatayan sa mga naglalakas loob na lumaban sa ating Uyang clan. Kasunod na inabot ni Uyang Zan at idiniin ang kanyang palad sa ere. Sa split second na ito, napunit ang defensive formation ng Celestial Immortal Manor. Bagamat ang forma sayon ay pinalakas ni Huang Xiaolong noong nakaraan, sa ilalim ng sinasadyang pag-atake ng Master ng Ancient God Realm sa kalagitnaan ng Fifth Order, walang kabuluhan ang pagpapalakas na iyon. Matapos mapunit ang isang butas sa defensive formation, hinailan ng kamay ni Uyang Zan ang Black Flame Sea Emperor Beast sa tabi ni Yao Qi sa hangin. Napasigaw si Bing Xingying sa hindi pagkakasundo na naging sanhi ng paglabas ng malamig na chi mula sa kanyang mga palad na sinusubukang pigilan si Uyang Zan na kunin ang Black Flame Sea Emperor Beast. Isang taong hindi alam ang kanyang limitasyon. Malamig na sumengot si Uyang Zan, madaling binaliwala ang pakikibaka ni Bing Xingying, patuloy na pinupuntirya ang Black Flame Sea Emperor Beast. Sa ilalim ng puwersa ni Uyang Zan, noontog si Bing Xingying sa pader na sinundan ni Yao Qi. Ang dalawang babae ay katulad ng mga lantang dahon na dinala ng bagyo, walang magawa. Tina Yao Qi at Bing Xingying ay bumagsak sa ilang halijing bato sa loob ng manor bago bumagsak sa isang kalye sa Barbarian God City. Ang kalye ay pumutok sa isang matunog na boom. Sa kabilang panig, ang Black Flame Sea Emperor Beast ay mahigpit na iginapos ng God Force ni Uyang Zan, hindi makagalaw. Madali itong nahuli. Si Uyang Zan ay hindi nag-iwas ng tingin kay Bing Xingying o Yao Qi, nakangiti habang nakatingin sa Black Flame Sea Emperor Beast na nasa harapan niya, tulad ng sinabi ng mensaheng natanggap namin, isang variant ng Black Flame Sea Emperor Beast, ang grado nito ay malapit sa isang kaguluhang espiritual na hayop. Sa dugo ng Black Flame Sea Emperor Beast na ito, ang ating batang Panginoon ay makakatuntong sa ikapitong yugto ng Immeasurable Beast King Scripture. Si Uyang Jiang ay tumawa rin ng buong puso.
Sa darating na All Islands Great War, malaki ang posibilidad na makapasok siya sa nangungunang 100. Batay sa talento ng ating young lord, pagkatapos makapasok sa Fortune Gate, tiyak na pahahalagahan siya ng kanilang mga elder at tatanggapin bilang isang personal na disipulo. Ang tatlo pang Uyang Clan elders ay tumawa bilang pagsang-ayon. Ang babaeng iyon, paano natin siya haharapin? Tanong ni Uyang Zan kay Uyang Jiang na nakaturo kay Yao Chi. Ngayon lang siya gumamit ng kaunting lakas, kaya si Yao Chi ay nasugatan ng husto ngunit hindi namatay. Iwan mo. Ayos lang dahil nahuli natin itong Black Flame si Emperor Beast para sa Young Lord. Nagsalita si Uyang Jiang sa isang solemn na tono. Siguro medyo malakas ang background niya. Tumango si Uyang Zan, tama ka, ililigtas natin ang kanyang buhay sa ngayon. Kung ang puwersa sa likod niya ay hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanila, darating upang pukawin ang ating Uyang Clan, pagkatapos ay tuluyan na nating lipulin sila. Ang ganda ng babaeng ito, at saka, virgin pa siya, sayang naman ang cultivation niya, kung hindi, maibabalik natin siya para gawing kaldero at pagbutihin ang cultivation ko. Tinabi ni Uyang Mingji, isa sa 5 Grand Elder na naruroon. Nag-practice siya ng isang sinaunang blockang essence art at madalas niyang kailangan na makahanap ng malalakas na babaeng magsasaka upang nakawin ang kanilang yin essence para sa paglilinang. Gayunpaman, ang cultivation ni Yao Chi ay masyadong mababa, isang peak lamang sa huli 6th Order Heavenly God Realm, walang silbi sa kanya. Pumalik tayo at magsumbong sa Young Lord. Nagsalita si Uyang Jiang. Tumango naman ang 4 pa bilang pagsang-ayon. Ang 5 sa kanila ay palm unit ng espasyo na parang isang piraso ng tela at nawala sa kawalan sa isang kisap mata. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang 5 Uyang Clan Grand Elders, 2 figure ang sumipol sa hangin mula sa malaking bulwagan ng Barbarian God Sect. Tila ay walang iba kundi sina Lu Zuo at Guling. Kanina, gumamit si Uyang Jiang ng isang lihim na pamamaraan upang pansamantalang paghigpitin sila sa malaking bulwagan. Nang umalis ang 5 Uyang Clan Grand Elders, nawala ang puwersang pumipigil sa kanila na nagpapahintulot sa kanila na lumabas. Sa sandaling nawala ang paghihigpit, sina Lu Zuo at Guling ay sumugod sa Yao Chi na parang dito nakasalalay ang kanilang buhay. Kung may nangyaring sakuna sa kanya, paano nila ipapaliwanag kay Huang Xiaolong sa kanyang pagbabalik mula sa extraterritorial Devil Battlefield? Sa isang kisap mata, nakarating ang 2 sa itaas ng Celestial Immortal Manor. Sa pagtingin sa mga basag na pormasayon at mga guho ng asyenda, ang kanilang mga puso ay nahulog sa kanilang tiyan. Nilaibot ng kanilang mga mata ang paligid at nakita ang isang sugatang Yao Chi na nakahandusay sa kalye, nagmamadaling lumapit sa kanya. Natukoy ang kanyang paghinga, bagaman mahina, sila ay naiginhawahan at natuwa. Pagkatapos ng ilang makulit na paggalaw na sinusubukang pagalingin siya, sa wakas ay nagkamalay si Yao Chi. Nang makita ito, sa wakas ay binitawan nina Lu Zuo at Guling ang kanilang nakasabit na mga puso. Pumugat ng mahabang hininga, binasa ng malamig na pawis ang kanilang mga katawan. Miss Yao Chi, ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Lu Zuo kay Yao Chi, labis na nag-aalala. Umiling si Yao Chi, mahinang sumagot, okay lang ako. Dahan-dahan siyang tumayo, pagkatapos ay nagtanong kina Lu Zuo at Guling tungkol sa 5 tao na lumitaw kanina. Nang mabalitaan niya na sila ang mga Grand Elder ng Uyang Clan, ang maputi na niyang mukha ay namutla ng ilang kulay. Ilang daang taon na siyang nasa banal na mundo, natural na alam niya ang Uyang Clan at kung ano ang kinakatawan nila. Miss Yao Chi, sa tingin mo ba dapat nating ipaalam kay Xiaolong ang bagay na ito? Hiniling ni Guling ang opinyon ni Yao Chi. Nag-isip siya sandali, ngunit umiling, hindi. Ang All Islands Great War ay mas mahalaga, hindi ko nais na makagambala sa kanya mula sa kanyang paglilinang. At saka, malapit nang bumalik si Xiaolong, pag-usapan natin ito pagkatapos niyang bumalik. Nagpalitan ng tingin sina Lu Zuo at Guling, pagkatapos ay tumango kay Yao Chi. Ito ang pinakamagandang opsyon sa ngayon. Tirichet *S. Matapos makuha ang Black Flame si Emperor Beast, ang 5 tao ay nagmamadaling bumalik sa Uyang Clan ng hindi nagpapahinga.
Gayunpaman, ang kanilang Clanswide Emperor Island ay malayo sa Green Cloud Island, na inaabot sila ng isang buwan para makabalik dito. Nang makitang matagumpay na naibalik ng 5 Grand Elder ang Black Flame Sea Emperor Beast, ang Young Lord, Uyang Yunfei, ay labis na natuwa. Tuwang-tuwang tumatawa, sinabi niya kay Uyang Jiang at sa iba pa, magaling, mahusay, nagulo ko ang ilang Grand Elder. Gamit ang halimaw na ito, tiyak na maaabot ko ang ikapitong yugto ng Immeasurable Beast King Scripture, kaya mapupunta ako sa Ancient God Realm. Sa oras na iyon, hindi magiging problema ang pag-agaw ng pwesto sa nangungunang 100 sa All Islands Great War. Napangiti si Uyang Jiang, ito ang dapat nating gawin. Nagmamadaling sumali si Uyang Zon, masasabi kung maaari pa ngang makapasok ang Young Lord sa top 10 pagkatapos makapasok sa Ancient God Realm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1153. Mag-ingat kay Uyang Yunfei. Kumpiyansa na ngumiti si Uyang Yunfei, pagkatapos ng aking pambihirang tagumpay sa Ancient God Realm, walang mga disipulo sa mga nakapalibot na isla ang magiging karibal ko, tanging ang mga elite na henyo mula sa Dragon Origin Island, Twin City Island, Luotian Island, at iba pang 12-12 ng malalaking isla ang maaaring bahagyang pagbabante sa akin. Mayroong hindi bababa sa 100 isla na pinaninirahan ng tao sa ilalim ng teritoryo ng Fortune Gate, at ang lakas ng ilan sa mga ito ay hindi mas mababa kaysa sa mga nangungunang puwersa sa Fortune Mainland. Ang ilan sa mga islang iyon ay ang mismong Dragon Origin Island, Twin City Island, Luotian Island, Anyang Island, New Boulder Island, Spirit Lake Island, Hengguo Island, Peak Lake Island, at Heavenly Dan Island na binanggit ni Uyang Yunfei. Kilala sila bilang nangungunang 10 isla. Ang bawat isa sa kabuuang puwersa ng mga islang ito ay madaling sirain ng 10,000 Green Cloud Islands. Hindi pa banggitin na ang mga henyong disipulo na inalagaan ng mga puwersa sa mga islang iyon ay may natatanging talento. Sa katunayan, sa bawat termino ng All Islands Great War, ang mga pwesto sa pinakamataas na 100 ay monopolyo ng mga disipulo ng mga islang ito. Ang iba pang mga isla tulad ng Green Cloud Island, Dralian Island, o Perennial Temple Island ay mayroon lamang kota na 5 kalahok bawat termino. Maging ang Uyang Clan ay pareho, gayunpaman, ang nangungunang 10 isla ay iba. Bawat termino, ang 10 isla na iyon ay may kota na 15 pwesto bawat isa. Tama, Young Lord, may dapat iulat. Sinabi ni Uyang Jiang, pagkatapos ay maikling inilarawan ang sitwasyon kay Yao Qi. Labis na interesado si Uyang Yunfei nang marinig niya ang tungkol sa engkwentro ni Uyang Jiang. Ang isang pangunahing disipulo ng Barbarian God Sect ay talagang mayroong First Order Ancient God Realm Green Eyes Hail Devil para sa proteksyon. At ang ganda niyan. Interesado ako sa babaeng disipulong ito, sa kasamaang palad, ang All Islands Great War ay mas apurahan at kailangan kong paghandaan ito. Mukhang pupunta ako sa Barbarian God Sect pagkatapos ng All Islands Great War. Tulad ng sinabi ni Uyang Yunfei, lumapit siya sa Black Flame Sea Emperor Beast, sumasayaw ng apoy sa kanyang mga mag-aaral. Sa susunod na segundo, nahulog ang isang bola ng maliwanag na pulang apoy at pumalibot sa Black Flame Sea Emperor Beast mula sa itaas. Tinusuri ni Uyang Yunfei ang katawan ng Black Flame Sea Emperor Beast, ngunit hindi niya nakita ang soul mark na iniwan ni Huang Xiaolong, dahil ang soul mark ay ganap na sumanib sa Diyos ng Black Flame Sea Emperor Beast. Sa oras na ito, si Huang Xiaolong ay nagmamadaling bumalik mula sa extraterritorial devil battlefield habang pinapatay ang mga magic beast ng Ancient God Realm, hinihigop ang kanilang enerhiya. Pagamat nagmamadali siya, may ilang oras pa bago magsimula ang All Islands Great War at binalak niyang itaas ang kanyang lakas hanggat maaari. Kaya naman, nang marating niya at ng maliit na baka ang Green Cloud Island, mahigit 3 buwan na ang lumipas. Pagkarating nila sa isla, ibinalik ni Huang Xiaolong ang Black Baboon at ang Golden Gorb Insect sa Zumi Temple. Ang Barbarian God Sect ay kalmado at mapayapa nang dumating siya, ang lahat ay mukhang normal. Gayunpaman, nang makita ni Huang Xiaolong si Yao Qi, dumilim ang kanyang mukha.
Pagkatapos ay lumingon siya kina Luzuo at Guling sa kanyang tabi, nagtanong, sino iyon? Bagamat ang mga pinsala ni Yao Chi ay gumaling ng higit sa kalahati sa loob ng 3 buwan, walang anumang bakas na natitira sa ibabaw, masasabi ni Huang Xiaolong sa isang sulyap na si Yao Chi ay kamakailan lamang ay dumanas ng matinding pinsala. Naunawaan ni Luzuo at Guling na napagtanto ni Huang Xiaolong na si Yao Chi ay nasugatan noon. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na itago ang katotohanan, agad na ikinwento ng detalyado ang bagay tungkol sa Uyang Clan Grand Elders na kinuha ang Black Flame Sea Emperor at nasugatan si Yao Chi pati na rin si Bing Xingying. Uyang Clan. Isang malamig na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Huang Xiaolong. Hinikayat siya ni Yao Chi, Xiaolong, kalimutan mo na, okay na ako ngayon. Isa lang itong Black Flame Sea Emperor Beast, mayroon na tayong dugo nito, sapat na para sa atin na pinuhin ang Reverse Incarnation Pill. Ang Uyang Clan ay hindi ang giant tribe, huwag pumunta sa Wide Emperor Island. Noong nakaraan, kumuha si Huang Xiaolong ng 2 buong bote ng dugo mula sa Black Flame Sea Emperor Beast bilang pag-iingat. Ang halagang ito ay sapat na upang pinuhin ang Reverse Incarnation Pill. Dahan-dahang hinaplos ni Huang Xiaolong ang mahabang buhok ni Yao Chi, tiniyak siya, huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin. Nasabi ko na, walang makakatama sa iyo. Sa isang segundo, ang hangarin ng pagpatay ni Huang Xiaolong ay tumaas hanggang sa sukdulan. Ang bawat isa ay may reverse scale, at ang reverse scale ni Huang Xiaolong ay sina Yao Chi, Shi Xiaofei, Li Lu, at ang kanyang pamilya. Nabasa ng luha ang mga mata ni Yao Chi, walang makakitama sa iyo. Natural na naalala niya ang pangungusap na ito na sinabi sa kanya ni Huang Xiaolong nang iligtas siya mula sa pamilya Cao. Dahil sa kanya, pinatay ni Huang Xiaolong si Cao Yang at ang iba pa sa galit, ang eksena ay malalim na nakatatak sa kanyang isipan. Xiaolong, naiintindihan ko na ayaw mong makaramdam ako ng mali, ngunit ayaw kong may mangyari sa iyo dahil sa akin. Ang patriarch at ancestor ng Uyang Clan ay parehong 7th Order Ancient God Realm Masters. Higit pa rito, ang Uyang Clan ay may higit sa 10 nagsasaka ng sinaunang Diyos Realm. Umiling si Yao Chi, mukhang walang lakas, bagaman mayroon kang 2 5th Order Ancient God Realm Cloud Devouring Divine Beasts, malayo ka pa rin sa pagiging kalaban nila. Umalaklak si Huang Xiaolong, Sili, hindi ko ba sinabi sa iyo na may tiwala ako? Dahil doon, mamaling siya kina Luzuo at Guling, humihingi sa kanila ng impormasyon na may kaugnayan sa Uyang Clan. Tina Luzuo at Guling ay maingat na sumagot sa lahat ng tanong ni Huang Xiaolong. Papunta na si Uyang Yunfei sa Fortune Mainland. Nang marinig ni Luzuo na sinabi na ang Young Lord ng Uyang Clan, si Uyang Yunfei, ay umalis sa Fortune Mainland kalahating buwan na ang nakalipas, napasimangot si Huang Xiaolong. Ganon naman. Tumango si Luzuo, at idinagdag, mula sa aking impormasyon, na si Uyang Yunfei ay nakalusot sa Ancient God Realm kalahating buwan na ang nakalipas. Matapos kunin ni Uyang Jiang ang Black Flame Sea Emperor Beast, ginawa ni Luzuo ang lahat para malaman ang pinakabagong balita tungkol sa mga galaw ng Uyang Clan. Ang katotohanan na si Uyang Yunfei ay nakapasok sa Ancient God Realm ay hindi madaling makuha. Bagamat may ilang buwan pa bago magsimula ang All Islands Great War, maraming mga kalahok na disipulo mula sa ibang mga isla ang nagsimula ng magtungo sa Fortune Mainland. Pagkatapos makarating sa Fortune Mainland sa pamamagitan ng transmission array, ang mga kalahok ay nangangailangan ng oras upang pumunta sa lokasyong tinutukoy ng Fortune Gate. Nagpatuloy si Guling, si Uyang Yunfei ay nagtataglay ng Malapert Beast Physique at ipinanganak na may malakas na puwersa ng Diyos, kapangyarihan, at depensa. Kung makasalubong mo siya sa panahon ng All Islands Great War, dapat kang mag-ingat. Sumang-ayon si Luzuo at sinabi, tama, itong Uyang Yunfei ay mayroon ding mataas na ranggo na Diyos. Hindi namin alam ng detalyado, ngunit ipinapalagay ko na ito ay malamang nakapareho ng ranggo ng iyong pagka-Diyos, isang mababang grad o king rank na Diyosa. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay sapat na upang makapasok sa tuktok na 100, kaya kapag nakilala mo siya, dapat mong tandaan na maging matyaga at matulungin, huwag makipag-away sa kanya.
Batay sa iyong kasalukuyang lakas, tiyak na matatanggap ka sa Fortune Gate, ang iba pang mga bagay ay maaaring mapagpasyahan pagkatapos nito. Dahil nakaugalian ni Huang Xiaolong na itinago ang kanyang cultivation, hindi nasabi ni na Lu Zuo at Guling na siya ay isa ng huli sa ikasampung order na Heavenly God Realm. Nakikinig sa taos pusong payo ni na Lu Zuo at Guling, tumango lamang si Huang Xiaolong. Tinaunang kaharian ng Diyos. Sa loob-loob ni Huang Xiaolong ay napahamak siya, talagang inaabangan niya ang pagkikita nitong si Ouyang Yunfei sa All Islands Great War. Dahil si Ouyang Yunfei ang nagtataglay ng Malapert Beast Physique, dapat kaya niyang tiisin ang ikasampung bahagi ng kanyang lakas, tama ba? Ipaalam sa Great Whale Sect at Elephant Genesis Sect. Makalipas ang 10 araw, pupunta tayo sa Fortune Mainland. Sabi ni Huang Xiaolong kina Lu Zuo at Guling. Parehong tumango ang dalawang lalaki bilang pagsunod. Bago iyon, pinaplano ni Huang Xiaolong na pumunta sa Blood Phoenix Forest's 100 Beast Summit at kolektahin ang Ancestral Dragon Fruit na iyon. Pagkaraan ng 3 araw, sa itaas ng 100 Beast Summit, ang maliwanag na liwanag ay umalangaw-ngaw. Lumitaw ang Black Babon, Huang Xiaolong at ang maliit na baka. Sa isang kisap mata, lumitaw ang tatlo sa itaas ng isang open space sa bundok. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1154. Paghahanap ng Ancestral Dragon Fruit. Ang paligid ay pareho lang sa 10 taon na ang nakalipas, na halos walang pagbabago. Nang dumating ang tatlong grupo ni Huang Xiaolong, isang demonyong halimaw ang lumitaw sa kanilang harapan ng malabo. Ito ang demonyong hayop na sinakop ni Huang Xiaolong noong nakaraan at inutusang bantayan ng Ancestral Dragon Fruit, ang Nether Fire Sparrow. Guro. Magalang na binati ng Nether Fire Sparrow. Si Huang Xiaolong ay nagbigay ng malambot na pagkatapos ay tinanong ang Nether Fire Sparrow kung may nangyari sa lugar noong nakaraang dekada. Matapos makumpirma na walang ibang tao ang gumala malapit sa lugar na ito, si Huang Xiaolong at ang iba pa ay lumipat sa gitna ng open space. Si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay umatras sa gilid, hinayaan ang itim na babon na magsimulang magbasag ng lupa ng buong lakas. Nang ang higanting kamao nito ay sumuntok sa lupa ng buong lakas, isang matunog na boom ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang mga sinag ng maliwanag na liwanag ay lumiwanag sa kalangitan, na sinundan ng ingay ng mga bitik na nagbubukas sa lupa. Makalipas ang ilang minuto, gumuho at lumubog ang isang malaking bahagi ng lupa. Naalarma, ang lahat ay mabilis na lumipad sa hangin. Sa harap ng kanilang mga mata, ang hukay ay lumaki, umabot ng 100 metro sa labas ng lugar ng pag-atake ng Black Babon. Pagkatapos ay kumalat ito sa 200 metro, 300 metro, 400 metro, 1,000 metro. Nang huminto ang pagguho ng lupa, tinakpan ng hukay ang buong bukas na espasyo, na nagtaas ng makapal na tabing ng alikabok. Humigit kumulang 1 oras ay tumira ang alikabok, pagkatapos ay naging kalmado at tahimik ang paligid. Si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay tumingin sa ibaba kung saan ang gumuhong lupa ay nagsiwalat ng isang nakabaon na palasyo. Kahit na ang istruktura ng palasyo ay mas maliit kaysa sa ibang mga palasyo na nakita ni Huang Xiaolong, mayroong isang kahangahangang elemento ng apoy na espiritual na enerhiya na nagmumula sa ibaba. Sa susunod na segundo, natuklasan ni Huang Xiaolong na ang buong palasyo ay itinayo mula sa pambihirang elemento ng apoy na banal na kahoy at bato. Ipinaalala nito sa kanya ang Immortal Phoenix God pala sa loob ng nagninangas na Fur Primeval Forest sa Extraterritorial Devil Battlefield. Napakakapal ng aura ng Ancestral Dragon, gaya ng inaasahan, nasa ibaba ang Ancestral Dragon Fruit. Tuwang-tuwa ang bulalas ng munting baka, kumikinang ang mga mata nito. May pagkasabik sa boses ni Huang Xiaolong habang sumisigaw siya, halika, bumaba na tayo. Pamilyar din siya sa aura ng Ancestral Dragon. Umaba ang kanilang grupo sa harap mismo ng mga pintuan ng palasyo. Blood Phoenix Divine Palace. Sa itaas mismo ng malalaking pintuan ng palasyo ay may 4 na sinaunang karakter na nakasulat sa wikang Demonic Beast Clan. Nagulat si Huang Xiaolong at ang maliit na baka, maaaring ang Blood Phoenix Divine Palace na ito ay naiwan ng parehong Blood Phoenix na matagal nang bumuo sa kagubatan na ito.
Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang habang ang ideyang ito ay nag-flash sa kanyang isipan. Ang kanilang grupo ay huminto lamang ng ilang sandali sa mga pintuan, pagkatapos ay pumasok ng walang pag-aalinlangan, pagdating sa harap na bulwagan. Sa gitna mismo ng bulwagan sa harapan ay nakatayo ang isang pulang-pula na hurno na may nakasulat na parang buhay na inukit ng dugong phoenix. Nakapaligid dito ay maayos na inilagay ng mga halamang gamot at iba pang sangkap ng elemento ng apoy sa pagitan ng 30 hanggang 40 milyong taong gulang. Alinman sa mga halamang gamot na iyon ay sapat na upang ang lahat ng mga master ng sinaunang God Realm ay makipaglaban ng ulo para dito sa labas ng mundo. Ngunit para kay Huang Xiaolong, ang mga halamang gamot na ito ay hindi na maaaring gumanap ng mahalagang papel. Naglalakad pasulong, pagkatapos ay pumasok siya sa inner hall. Dito nagmula ang pinagmula ng aura ng ancestral dragon fruit. Matapos humakbang sa loob ng bulwagan, isang malakas na alon ng apoy ang sumugod palabas. Nagulat, mabilis na pinaikot ni Huang Xiaolong ang kanyang God Force, na lumikha ng isang ice barrier sa kanyang harapan upang harangan ang mapanganib na apoy. Pinalot din ng kidlat na harang ang maliit na baka, matagumpay na naiwasan ang alon ng apoy. Sa gitna ng inner hall ay talagang isang blood pool. Ang dugo ay tila sumanib sa apoy, na naglalabas ng sinaunang banal na aura ng phoenix. Ang ibabaw nito ay matingkad na pula, nakahawig ng isang ruby, na umaagos na parang may agos sa ilalim. Dugo ng phoenix. Nagmamadali si Huang Xiaolong patungo sa pool, naabot ito sa ilang mabilis na hakbang. Matagal na ang nakalipas, sumali siya sa pinagsamang pagsasanay ng 3 sekta at nanalo sa unang pwesto. Ang isa sa mga gantimpala ay isang patak ng dugo ng sinaunang phoenix, kaya agad niyang nakilala na ang dugo ay talagang pag-aari ng sinaunang blood phoenix. Nakatayo sa tabi ng pool, ang mga alon ng apoy ay tumaas mula sa pulang-pulang ibabaw nito, ngunit hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang init na ito, masayang nakatingin sa dugo. Napakalaking pool ng sinaunang dugo ng phoenix, ilang patak ang mayroon. Pagkatapos pinuhin ang pool na ito ng dugo, ang kanyang true divine dragon physique ay tiyak na lalakas pa, marahil ay mag-evolve pa. Ang dugong ito ay lubos na makapagpapaganda sa pangangatawan ni Yao Qi. Tuwang-tuwa ang maliit na baka na nakatingin sa malaking pool ng sinaunang dugo ng phoenix, ilang beses na sinasampal ang mga labi nito. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis ni Huang Xiaolong ang kanyang tingin mula sa pool ng dugo at tumangala. Lumulutang sa itaas ng inner hall ay isang prutas na kasing tangkad ng isang lalaki. Ito ay hugis na parang umiikot na tuktok na halos kalahating metro ang lapad, translucent na pula. Kumikislap na pulang ilaw ang nakapalibot sa prutas, at ang core nito ay tila nagsisil ng isang primordial divine dragon. Ang aura ng ancestral dragon ay eksaktong nagmula sa dragon na ito sa loob ng prutas. Prutas ng ninuno ng dragon. Si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay sabay na sumigaw. Ang ancestral dragon fruit ay kilala rin bilang fruit of heaven and earth. Isa sa nangungunang 10 kamangha-manghang bunga ng sansinukob. Sa ibaba mismo ng lumulutang na ancestral dragon fruit ay isang divine fire formation na nakasulat sa lupa na patuloy na nagbibigay ng apoy na espiritual na enerhiya upang alagaan ang ancestral dragon fruit sa itaas. Sa isang kisap mata, si Huang Xiaolong ay nakatayo sa hangin sa parehong antas ng prutas, sinisinghot ang aura ng ancestral dragon na nagmumula rito. Agad na bumukas ang kanyang mga pores, na nagdulot ng komportableng pakiramdam na napuno si Huang Xiaolong. Ang paghinga lang sa aura mula sa ancestral dragon fruit ay nagkaroon na ng ganitong epekto, hindi man lang maisip ni Huang Xiaolong ang mga benepisyong makukuha niya pagkatapos pinuhin ang buong prutas. Gayunpaman, ang divine formation ng elemento ng apoy na nag-aalaga dito ay hindi maaaring maliitin, kaya inutusan ni Huang Xiaolong ang Black Bubble na sirain ito bago niya kunin ang prutas. Hawak ang ancestral dragon fruit sa kanyang kamay, si Huang Xiaolong na may true divine dragon physique at twin dragon martial spirits ay nakadama ng pakiramdam ng pagiging malapit. Pagkatapos ay inilagay niya ang ancestral dragon fruit sa kanyang Azure ring bago ibinalik ang kanyang atensyon sa blood pool sa pagmumuni-muni.
Medyo mahirap na alisin ang pool dahil ang puwersa ng elemento ng apoy sa loob ng tubig ay masyadong mapang-akit na natutunaw ang karamihan sa mga karaniwang imbakan na artifact sa isang iglap. Si Huang Xiaolong ay naglabas ng iba't ibang materyales sa lugar gamit ang mga elemento ng apoy na mga spirit stone na makukuha sa bulwagan upang makagawa ng isang artifact na maaaring mag-imbak ng lahat ng dugo sa pool bago ito ilagay sa kanyang ossuary ring. Paglabas mula sa panloob na bulwagan, kinuha ni Huang Xiaolong ang Blood Phoenix Furnace, pati na ang lahat ng mga materyales na matatagpuan sa sahig, pagkatapos ay umikot sa dalawang bulwagan na naghahanap ng anumang bagay na maaaring naiwan niya bago umalis sa palasyo. Bago umalis, naglatag si Huang Xiaolong ng isang pormasayon upang protektahan ang palasyo mula sa paningin. Ang Blood Phoenix Divine Palace na ito ay isang magandang lugar para sa paglilinang. Pinlano niyang piliin ng Barbarian God Sect, Great Whale Sect, at Elephant Genesis Sect ang mga angkop na alagad na linangin dito. Pagkaraan ng 3 araw, ang grupo ni Huang Xiaolong ay bumalik sa Barbarian God Sect. Gayunpaman, hindi kinain ni Huang Xiaolong ang Ancestral Dragon Fruit sa ngayon, nagpas siyang iwanan ito hanggang sa maabot niya ang Peak Late 10th Order Heavenly God Realm upang magamit ito para makapasok sa Ancient God Realm. Makalipas ang 1 araw, dumating ang Great Whale Sect at Elephant Genesis Sect sa Barbarian God Sect. Nagsagawa ng maikling talakayan ng 3 sekta bago pumunta sa Transmission Array. Ang 5 pwesto ng Green Cloud Island ay dapat na ilaan sa pamamagitan ng mga kompetisyon sa labanan sa pagitan ng lahat ng puwersa, ang resulta ng paulit-ulit na pagsulong at pag-aalis, ngunit ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong ay espesyal, natural na siya ay exempted mula sa mga ganitong problema. Para sa iba pang 4 na pwesto, napili sila sa mahabang proseso. Sa 4 na disipulong ito, ang isa ay mula sa Barbarian God Sect, isa mula sa Great Whale Sect, at 2 mula sa Elephant Genesis Sect. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1155. Tekta ng pinagmulan ng dragon. Para sa paglalakbay sa Fortune Mainland, hindi binalak ni Huang Xiaolong na magdala ng napakaraming tao. Maliban sa mga ninuno ng 3 sekta at ang 4 na kalahok na disipulo, naroon lamang si Huang Xiaolong, Yao Qi, at ang maliit na baka. 9 na tao at isang baka sa kabuuan. Wala sa mga pinuno ng 3 sekta at iba pang eksperto ang dinala, na iwan upang bantayan ang mga sekta. Bagamat ang huling pag-atake ng mga hayop sa dagat ay napigilan ni Huang Xiaolong at wala nang iba pang pag-atake mula noon, kailangan ng pag-iingat para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Para sa kanyang mga subordinate ng Ancient God Realm, dinala lang ni Huang Xiaolong sina Xi2, Xi-Do, ang 2 cloud devouring divine beasts, ang Black Baboon, at ang kayaig ng Golden Gorb insects. Ang pares ng Green Ice Hail Devils, Bing Jiuyi at Bing Xingying, ay naiwan sa Barbarian God Sect. Masyadong mababa ang lakas ni na Bing Jiuyi at Bing Xingying para sa kasalukuyang Huang Xiaolong, limitado lamang ang papel na ginagampanan, kaya mas mabuting iwanan sila sa Barbarian God Sect upang ipagtanggol laban sa mga kaaway. Pagdating sa Transmission Array, ang mga ninuno ng 3 sekta, sina Lu Zuo, Zhu Huan, at Ren Changhai, ay nakakuha ng tango ni Huang Xiaolong at kumuha ng 1,000,000 banal na bato bawat isa, inilagay ang mga ito sa gitna ng hanay. Ang 3 sa kanila ay magkasamang bumuo ng mga seal para i-activate ito. Ang mga madilim na ilaw ay lumiwanag mula sa hanay ng transmission, naging maliwanag na maliwanag. 6 na magaan na haligi ang sumisigaw, na bumubuo ng isang hexagonal na hugis. Sa sumunod na segundo, narinig ang malalakas na putok habang ang 6 na light pillar ay pumailan lang sa kawalan, lumilipad palayo sa Green Cloud Island, papalapit sa Fortune Mainland. Ang lugar sa loob ng mga light pillar ng transmission array ay humigit kumulang 100 metro kwadrado. Mayroon lamang 9 na tao at isang baka sa grupo ni Huang Xiaolong, ang malaking espasyong ito ay higit pa sa sapat upang mapagbigyan sila. Nakatayo sa loob ng kalawakan, kitang-kita ni Huang Xiaolong at ng iba pa ang liwanag sa kanilang paligid na humahampas sa mga agos ng kalawakan tulad ng isang mabilis na lumilipad na barko, binabagtas ang libu-libong li sa isang kisap mata.
Ang transmission array na ito ay katulad ng isang napakabilis na sasakyang pangalan gaang, maliban kung walang mga pader. Ang dinala sa kanila ay isang maliwanag na hexagonal light pillar. Gayunpaman, malayo ang Fortune mainland at kailangan nilang tumawid sa hindi mabilang na linang endless sea. Sa bilis ng transmission array, aabutin sila ng 10 araw bago makarating sa kanilang destinasyon. Sa loob ng 10 araw na ito, pinainom ni Huang Xiaolong si Yao Qi ng isang patak ng dugo ng Phoenix araw-araw habang siya ay naglilinang. Inatasan din niya ang Black Baboon na tulungan si Yao Qi na palakasin ang kanyang lakas. Si Huang Xiaolong mismo ay kumain ng 100 patak ng dugo ng Phoenix bago siya nagsimulang magtanim. Ang kanyang kasalukuyang True Divine Dragon Physique ay ganap na makatiis ng ganoong antas ng enerhiya. Ang panunood kay Huang Xiaolong na lumulunok ng 100 patak ng sinaunang dugo ng Phoenix araw-araw, halos mamatay si Lu Zuo, Zhu Huan, at Ren Changhai. Ang iba pang kalahok na mga disipulo ay hindi mas mahusay. At muli, namahaji din si Huang Xiaolong ng 10 patak bawat isa kina Lu Zuo, Zhu Huan, at Ren Changhai, habang ang 4 na kalahok na disipulo ay binigyan ng tig-1 patak ng dugo ng Phoenix. Ang pool ng dugo ay may milyon-milyong mga patak ng dugo, ang 31 patak na ibinigay niya ay walang halaga. Sa loob ng 10 araw na paglalakbay, tahimik na nagtanim ang lahat. Pagkaraan ng 10 araw, umikot ang mga ilaw sa kanilang paligid at nagbago ang tanawin sa harap ng kanilang mga mata. Ang grupo ni Huang Xiaolong ay dumaong sa isang napakalaking parisukat. Napakalaki ng parisukat na ito kaya hindi makita ni Huang Xiaolong ang mga gilid nito. Ang kalangitan ay napuno ng maraming lumilipad na barko, lumilipad na mga bundok, at hindi mabilang na mga magsasaka mula sa iba't ibang pamilya at sekta. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Si Huang Xiaolong at ang iba pa ay may pakiramdam na sila ay kasing liit ng langgam. Malaki ang lumilipad na barko ng Southwest City, ngunit kumpara sa parisukat na ito, napakaliit nito. Ito ang Wo Provincial Port ng Fortune Mainland. Tanong ni Huang Xiaolong kay Lu Zuo. Nakabawi si Lu Zuo sa kanyang pagkatulala, sumagot, oo, ito mismo ang Wo Provincial Port. Nakarating na kami sa Fortune Mainland, at hindi kalayuan ay ang Wo Provincial City, na isa sa mga malalaking lungsod ng Fortune Mainland. Wo Provincial Port. Sa wakas ay nasa Fortune Mainland na sila. Isang maliit na pakiramdam ng pananabik ang humila sa puso ni Huang Xiaolong. Ang Fortune Mainland, Fortune Gate. Lilu, nandito ako. Tigaw ni Huang Xiaolong sa loob. Ang grupo ay huminto lamang saglit sa plaza at malapit nang magtungo sa Wo Provincial City. Katulad ng Huang Xiaolong, ang kalangitan ay natatakpan ng mga eksperto mula sa iba't ibang isla at puwersang dumadaloy patungo sa Wo Provincial City na parang mga balang. Ang ilan sa mga Panginoon ng iba't ibang isla na ito, kung ihahambing sa mga aura na lumalabas sa kanilang mga katawan, ay kasing lakas ng kaguluhang espiritual na hayop ni Huang Xiaolong, ang Black Baboon. Sa madaling salita, ang mga taong ito ay mga master ng 7th Order Ancient God Realm. Sa pagtingin sa maraming mga master sa langit at sa lupa, pumagulgol si Huang Xiaolong. Ang mga master ng Ancient God Realm ay mahirap mahanap sa Green Cloud Island at Dralian Island, mabibilang sila ng isa gamit ang mga daliri ng isang kamay. Gayunpaman, dahil sa All Islands Great War, ang lugar na ito ay naging isang converging point para sa iba't ibang mga master ng isla. Ang pagnanais na maging mas malakas ay bumangon sa puso ni Huang Xiaolong habang tinitingnan niya ang iba't ibang cultivator na lumilipad sa hangin. Sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang ibig sabihin ng kasabihan na ang Ancient God Realm ay simula pa lamang. Sa malawak na Divine World, ang paggamit ng Ancient God Realm cultivation ay ang unang parisukat. Ang Vientiane World na kinaroroonan nila ngayon ay isang maliit na mundong ibabaw lamang ng Divine World. Pagkatapos ng 1 oras na paglipad, ang grupo ni Huang Xiaolong ay tuluyang umalis sa plaza, na tumagal pa ng 3 oras upang marating ang Wo Provincial City. Sa pagtingin sa lungsod na nasa harapan nila, lahat ng tao sa grupo ni Huang Xiaolong ay muling napabuntong hininga sa pagkamangha, kasama na ang 3 sekta ng mga ninuno na narito noong nakaraan. Sa tuwing nakikita nila ang lungsod na ito, hindi nila mapigil ang mapabuntong hininga sa pagkamangha.
Ang mga pader ng Wu Provincial City ay umaabot ng kasing taas ng mga ulap na ginawa mula sa mga materyales na hindi alam ni Huang Xiaolong. Kahit hanggang 10,000 li, tila naglalabas ito ng mahinang panggigipit sa mga tumitingin dito. Matapos magbayad ng higit sa 100,000 shenbi, ang grupo ni Huang Xiaolong ay tumungo sa Wu Provincial City. Sa kabila ng malaking bilang ng mga bisitang dumadagsa sa lungsod na ito, napakalawak ng mga kalye na hindi man lang masikip. Xiaolong, humanap tayo ng matutuluyan ng 2 araw. Magpapatuloy tayo pagkatapos nito, ano ang sasabihin mo? Tanong ni Lu Zuo kay Huang Xiaolong. Oo naman. Tumango si Huang Xiaolong. Ito ang unang pagkakataon na sila ni Yao Qi ay dumating sa Wu Provincial City na ito at maaari silang mamasyal sa 2 araw na ito. Nang makitang sumang-ayon si Huang Xiaolong, ang iba pang 4 na kalahok na mga disipulo ay sa loob-loob na nagpapasaya, ang kaligayahan ay nagniningning sa kanilang mga mukha. Halatang gusto rin nilang manatili ng ilang oras sa lungsod. Sa oras na ito, ang ibang mga naglalakad sa kalye ay biglang umatras sa gilid, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha na nakatingin sa kabilang dulo ng kalye. Tumingin din si Huang Xiaolong na may pagdududa. Sa kabilang dulo ng kalye ay isang grupo na nakasuot ng goldish purple battle gear. Sa dibdib ng kanilang battle gear ay ang sagisag ng isang sinaunang Asher Dragon. Ang Dragon Origin Sect. Lu Zuo, Zuhuan, at Ren Changpai ay humigpit ang mukha at ang 4 na disipulo ay naging maputi. Ang Dragon Origin Sect ng Dragon Origin Island. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong. Ang pinakamakapangyarihang puwersa sa ilalim ng Fortune Gate sa gitna ng 100,000 isla, ang Dragon Origin Island. Tekta ng pinagmulan ng Dragon. Bago umalis, binanggit ni Lu Zuo, Zuhuan, at Ren Changpai kay Huang Xiaolong ang tungkol sa nangungunang 10 isla, ngunit limitado ang kanyang kaalaman sa 10 isla na ito. Ang pinakamalakas sa 10 isla na iyon ay ang Dragon Origin Island. Ang Dragon Origin Sect ay ang hegemon force ng isla. Sa mga nakaraang termino ng All Islands Great War, ang mga unang nagwagi sa unang pwesto ay kadalasang nagmula sa Dragon Origin Sect. Mahigit sa 100 termino na ang lumipas, ngunit walang sino man ang nakaalis sa strait na ito. Bumaba ang tingin ni Huang Xiaolong sa nasa katanghaliang lalaki na naglalakad sa harapan ng grupo, na ang aura ay walang hangganan tulad ng dagat, matatag na parang bundok, parang lupa mismo, lalo na ang kanyang mga mata na tila may hawak na buong kalawakan sa loob. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1156. Ancestor God Realm Master. Ang taong ito ay ang chief ng Dragon Origin Sect. Sa pagtingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maringil na tindig na katulad ng malawak na kalangitan, kinuha ni Huang Xiaolong sa kanyang isip. Isa pang ideya ang sumibol sa kanyang isipan. Itong Dragon Origin Sect Chief ay dapat. Pagkatapos ay bumaling siya sa maliit na baka para sa kumpirmasyon. Tumango ang maliit na baka, sinabing, tama ang hula mo, ang batang iyon ay isang Ancestor God Realm Master. Ancestor God Realm Master. Ang kaharian sa itaas ng sinaunang kaharian ng Diyos. Ang Ancient God Realm ay ang pinakamataas na puwersa sa Green Cloud Island, ngunit sa Fortune Mainland, ang Ancient God Realm Cultivator ay maaari lamang ituring na isang maliit na puwersa. Sa Fortune Mainland, tanging ang mga master ng Ancestor God Realm ang kinikilala bilang mga taong nakatayo sa tuktok ng hierarchy ng kapangyarihan. Ang mga master ng Ancestor God Realm ay sinasabing ang mga ninuno ng mga Diyos, ang kanilang mga God Force na dumadaloy sa langit at lupa. Higit pa rito, kapag ang isa ay nakalusot sa Ancestor God Realm, magagawa nilang magsagawa ng greater space teleportation, bukod pa riyan, mag-condense ng avatar. Halimbawa, ang isang Ancient God Realm Cultivator na naglalakbay mula sa Green Cloud Island patungo sa Fortune Mainland ay maaari lamang umasa sa transmission arrays, ngunit ang isang Ancestor God Realm Master ay makakarating sa Fortune Mainland sa pamamagitan ng maraming Great Space Teleportations. Bukod pa rito, ang kanilang bilis ng teleportation ay mas mabilis kaysa sa transmission array na ginamit ni Huang Xiaolong.
Ang condensing avatar ay mas isang palaisipan sa ibaba ng Ancestor God Realm. Ang pagkakaroon ng avatar ay katulad ng pagkakaroon ng ekstrang buhay. Kung tutuusin, ang avatar ay maaari ding dagdagan ang lakas nito sa pamamagitan ng paglilinang tulad ng pangunahing katawan, kahit na pagandahin ang sarili upang malampasan ang pangunahing katawan. Lahat ng tao sa kalyeng iyon ay may magalang na ekspresyon na nakatingin sa grupo ng Dragon Origin Sect. Si Sect Chief Chending iyon ng Dragon Origin Sect. Napakalakas. Narinig ko na ang sect chief na si Chending ay nakalusot sa Ancestor God Realm 30,000 taon na ang nakalipas. Curious ako kung gaano siya kalakas ngayon. Ang binata sa likod ng sect chief na si Chending. Siya dapat ang kasalukuyang nangungunang henyo sa mga nakababatang henerasyon ng Dragon Origin Island, si Joshu. May isang chismis na nagsasabi na siya ay nagtataglay ng Thousand Dragon Physique na nagbibigay sa kanya ng lakas ng isang sinaunang dragon, hindi pa banggitin ang kanyang natatanging talento. Isa na siyang Second Order Ancient God Realm Master. Ang Thousand Dragon Physique. First ancestor lang daw ng Dragon Origin Sect ang may Thousand Dragon Physique, di ba? Hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng parehong kakaibang pangangatawan. Nakapasok si Joshu sa Second Order Ancient God Realm ilang taon na ang nakalipas, ano na kaya ang cultivation niya ngayon? Mukhang ang unang lugar ng All Islands Great War ay walang iba kundi si Joshu. Parang wala pang makakasira sa unang place record ng Dragon Origin Island. Walang garantiya dyan. Mula sa narinig ko, ang Twin Cities Island ay mayroon ding napakalaking henyo na kobo kay Joshu, na nagngangalang Tanlin. Mayroon din siyang isa sa mga kakaibang pangangatawan, ang Dawn Radiance Physique na hindi hihigit sa Thousand Dragons Physique. Higit pa rito, si Tanlin ay isa ng Peak Plate First Order Ancient God Realm. Maraming taon na ang nakalilipas, tinatansya na ang kanyang kasalukuyang lakas ay maihahambing din kay Joshu. Nariyan din ang Tao Ming ng Luotian Island, ang Guo Yuan Hui ng Anyang Island, ang Luo Yunjia ng Heavenly Dan Island, at ang iba pa sa mga nangungunang henyo ng 10 isla. Lahat sila ay halos malakas tulad nina Joshu at Tanlin. Sabi ko, tiyak na magiging mas kawili-wili ang All Islands Great War ng terminong ito kaysa sa huli. Nagbulungan ng mga naglalakad sa kanilang sarili. Bumaba ang tingin ni Huang Xiaolong sa binata sa likod ng Dragon Origin Sect Chief. Ito ang pinakamalakas na henyong disipulo ng Dragon Origin Island, Joshu. Thousand Dragons Physique, Second Order Ancient God Realm. Interesting. Isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Huang Xiaolong at nawala sa isang kisap mata. Sa mga huling termino ng All Islands Great War, mayroon lamang mga alagad ng First Order Ancient God Realm. Ang pinakamalakas ay ang Peak Plate First Order. Tinong mag-aakalang may Second Order Ancient God Realm Cultivator sa kompetisyon sa pagkakataong ito. Hindi banggitin ang katotohanan na si Joshu ay maaaring hindi lamang ang kalahok sa Second Order Ancient God Realm, si Tanlin ay maaaring isa rin. Sa kabilang panig na parang naramdaman ang titig ni Huang Xiaolong sa kanya, tumingin si Joshu. Nang makita niya si Huang Xiaolong sa huling bahagi ng ika-10 order ng Heavenly God Realm Cultivation, nagulat si Joshu noong una, pagkatapos ay nakaramdam ng ginhawa sa loob. Bahagyang umiling, sinaway ni Joshu ang sarili dahil sa sobrang kaba. Gayunpaman, pinalitan siya ni Yao Qi na nakatayo sa tabi ni Huang Xiaolong. Nakita na niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga kagandahan, ngunit kumpara sa babaeng ito, ang iba ay bahagyang mas masahol pa. Interesado si Kuya Joshu sa babaeng iyon. Sa puntong ito, isang binata na naglalakad sa tabi ni Joshu ang nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission na may tawa sa kanyang boses. Ang binatang ito ay isa sa 15 disipulo ng Dragon Origin Sect na lumahok sa All Islands Great War. Bagamat malayo ang kanyang talento kay Joshu, isa pa rin siyang piling tao, mas malakas kaysa sa ilang nangungunang mga henyo sa isla. Ang kanyang pangalan ay Liu Lei. Umiling si Joshu, hindi umimik. Bago ang maraming tingin, ang grupo ng Dragon Origin Sect ay nawala sa paningin sa kabilang dulo ng kalye. Matapos mawala sa paningin ang grupo ng Dragon Origin Sect, ang tahimik na kalye ay sumabog sa kaguluhan.
Halos lahat ay nag-uusap ng may kaligayahan at kasabikan tungkol sa paparating na All Islands Great War ng napakalaking henyo. Si Huang Xiaolong, gayunpaman, ay walang interes sa pakikinig sa mga paulit-ulit na paksang ito at nagpatuloy. Bagamat maraming cultivator mula sa bawat direksyon ang pumupunta rito upang lumahok sa All Islands Great War, na naging sanhi ng pagkapuno ng maraming mabilis na nakahanap ng matutuluyan ng grupo ni Huang Xiaolong. Maaaring maliit ang looban ngunit may ilang mga silid, sapat na upang mapagbigyan ang kanilang grupo. 2 araw lang nilang binalak na manatili rito, kaya hindi ito pinili ni Huang Xiaolong. Makalipas ang ilang sandali matapos makahanap ng matutuluyan, sina Huang Xiaolong at Yao Qi ay sumakay sa maliit na baka patungo sa mga lansangan, iniwan si Lu Zuo at ang iba pa upang ayusin ang kanilang sarili. Tulad ng karamihan sa mga babae, mahilig din si Yao Qi na bumili ng mga bagay. Isang pag-ikot sa lungsod, at Huang Xiaolong's special ring ay ilang daang milyong shenbi na walang laman. Nakangiti lang siya ng pilit sa likod ni Yao Qi. Siyempre, ito ay isang patak lamang sa pool para sa kayamanan ni Huang Xiaolong, kaya hindi niya inisip na gugulin ang ilang daang milyon na ito. Kasunod nito, pagkatapos bumalik sa kanyang silid, naglabas si Huang Xiaolong ng 100 patak ng dugo ng phoenix at sabay na nilamon ang mga ito bago nagsimulang magtanim. Ang 100 patak ng dugo ng phoenix ay katulad ng isang makapal na daloy ng magma na dumadaloy sa katawan ni Huang Xiaolong, na naging dahilan upang ang kanyang temperatura ay tumaas ng mabilis. Pagkatapos ay mabilis niyang pinalaganap ang kanyang God Force, pinadalisay ang enerhiya na nasa loob ng mga patak ng dugo na iyon. Habang sinisipsip ni Huang Xiaolong ang enerhiya mula sa dugo ng Blood Phoenix, ang Grand Mist Aura ay umaagos mula sa Purple Dragon sa kanyang God Sea, na nagsasama sa kanyang 3 Supreme Godheads at True Divine Dragon Physique. Sa oras na huminto si Huang Xiaolong, ang langit ay nagsisimula ng lumiwanag. Nang makita niya ito, tumayo siya at lumabas ng kanyang silid. Ang pagkonsumo ng dugo ng Phoenix at ang purple na Grand Mist Aura habang naglilinang ay nagpapataas ng bilis ng cultivation ni Huang Xiaolong, kaya malapit na siyang makapasok sa Peak Plate 10th Order Heavenly God Realm. Naniniwala siya na sa oras na makarating siya sa Fortune Gate, ang kanyang cultivation ay magiging Peak Plate 10th Order Heavenly God Realm. Pagkatapos ng All Islands Great War, pipinuhin niya ang Ancestral Dragon Fruit para makapasok sa Ancient God Realm. Nang lumabas si Huang Xiaolong sa kanyang silid, nakita niya si Yao Qi na naglalakad palapit sa kanya. Mapait na ekspresyon ang ginawa ni Huang Xiaolong, idiniin, gusto kong magtanim ngayon. Nakapout si Yao Qi sa kanyang cherry lips, maislan ngunit mapagmataas, hindi, ngayon ay akin ka. Walang ibang salita, kinaladkad niya si Huang Xiaolong palabas sa kanyang braso, nagsimula ng isa pang araw ng pakikipagsapalaran sa pamimili. Ngayon lang napagtanto ni Huang Xiaolong na ang pananatili sa Wo Provincial City ay maaaring isang pagkakamali. 2 araw sa wakas ang lumipas at ang grupo ni Huang Xiaolong ay nagpatuloy sa Fortune Gate. Dahil mayroong transmission array sa Wo Provincial City, pinili ni Huang Xiaolong na gamitin ito para makatipid ng oras, direktang makarating sa Tiger Forest City. Ang pagpunta sa Fortune Gate mula sa Tiger Forest City ay makakatipid sa kanila ng kalahati ng oras at pagsisikap, ngunit ang presyo para sa paglipat ay kamangha-mangha, 100 milyon para sa bawat tao. Kahit na ang isang mayamang tao tulad ni Huang Xiaolong ay nadama na ang presyo ay nakakagulat. Kaya naiintindihan na karamihan sa mga nagsasaka ng sinaunang Diyos Realm ay mas gugustuhin na lumipad kaysa gamitin ang transmission array. Kahit na ang ninuno ng Barbarian God Sect ay hindi kayang mag-splurge ng ganito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1157. Unang pagkikita kay Ouyang Yunfei. Matapos gumastos ng ilang daang milyon, dumating ang grupo ni Huang Xiaolong sa Tiger Forest City. Ito ay isa sa mga pangunahing lungsod ng Fortune Mainland. Dahil ang grupo ni Huang Xiaolong ay dumating sa pamamagitan ng transmission array, sila ay isang hakbang sa unahan ng maraming iba pang mga cultivator na may parehong destinasyon. Kaya, mas kaunti ang mga tao sa Tiger Forest City.
Gayunpaman, ito ay isang maunlad at mataong lungsod. Bago pa makapagsalita si Huang Xiaolong, natigilan ang kanyang ekspresyon nang hilahin ni Yao Qi ang kanyang braso, humihiling na manatili sa Tiger Forest City ng 2 araw. Tumutulo ang pawis sa noo ni Huang Xiaolong, ngunit habang nakatitig sa kanya si Yao Qi sa kanyang malalaking mata na nagniningning sa pag-asa, tumango siya sa kahoy bilang pagsang-ayon. Sa araw, kinaladkad siya palabas upang mamili kasama si Yao Qi, habang sa gabi ay nagtanim si Huang Xiaolong, lumulunok ng 100 patak ng dugo ng phoenix. Mula nang bumalik siya mula sa extraterritorial Devil Battlefield, sa tuwing naa-absorb ni Huang Xiaolong ang Purple Grand Mist Aura, lumalalim ang kanyang pangunawa. Batay sa ganitong paraan ng pag-unlad, naramdaman ni Huang Xiaolong na malapit na siyang makapasok sa unang yugto ng Grand Mist Parasite Medium. Sa oras na iyon, siya ang magiging ikatlong tao sa universo na ito na nagtagumpay sa paglinang ng Grand Mist Parasite Medium. Pagkalipas ng 2 araw, naglakbay ang grupo ni Huang Xiaolong. Makalipas ang halos 2 buwan, dumating sila sa Fortune City. Upang magkaroon ng mas maraming oras sa paglinang, si Huang Xiaolong ay gumugol ng ilang bilyon sa transmission array sa daan upang paikliin ang oras ng paglalakbay. Ang Fortune City ay itinayo sa pinakasentro na sinaunang kapatagan ng Fortune Mainland. Ang mga pader ng lungsod nito ay tumago sa mga ulap na naglalabas ng isang napakatandang aura at isang solemnidad na mahirap ilarawan. Ang grupo ni Huang Xiaolong ay nakatayo ng mahabang panahon sa layong 20,000 li sa labas ng Fortune City. Medyo ilang oras na ang lumipas nang lumipat sila patungo sa lungsod, na sinusundan ng malawak na daan patungo sa pangunahing mga pintuang daan ng lungsod. Sa kalsada ay may iba't ibang grupo ng mga magsasaka na patungo sa iisang direksyon. Pagkatapos magbayad ng kinakailangang entry tax, ang grupo ni Huang Xiaolong ay lumakad sa mga pintuan ng lungsod patungo sa Fortune City, mahigit 1 buwan bago magsimula ang All Islands Great War. Kaya naman, hindi nagmamadaling magparehistro si Huang Xiaolong, sa halip ay tumuon sa paghahanap ng matutuluyan. Pagkamat narating nila ang Fortune City 1 buwan ng maaga, marami sa mga restaurant ay puno ng mga bisita. Pagkatapos ng 1 araw ng mapait na paghahanap, ang grupo ni Huang Xiaolong sa wakas ay umupo ng patio sa isang lugar na medyo malayo sa mga pangunahing lansangan. Sa oras na sila ay tumira, ang langit ay ganap na nagdilim. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, naging pamilyar sila sa Fortune City habang binabalak nilang magtungo sa lokasyon ng pagpaparehistro bukas. Ang Fortune City ay kasing abala sa gabi, maliwanag na mga ilaw ang nagliliwanag sa mga lansangan na parang araw. Naka-cross-leg sa loob ng kanyang silid, naglabas si Huang Xiaolong ng 100 patak ng dugo ng phoenix, nilunok ang lahat ng ito bago nagsimulang magtanim. Mula sa simula hanggang ngayon, mahigit 10,000 patak ng dugo ang naubos niya. Ang cultivation ni Huang Xiaolong ay umabad sa peak late 10th Order Heavenly God Realm. Ang problema ay, ang pagpasok sa Ancient God Realm ay magdudulot ng malaking eksena at maaaring tumagal ng kalahating taon, marahil higit pa. Ang All Islands Great War ay 1 buwan na lang, kaya nagpasya si Huang Xiaolong na ipagpaliban ang pagkain ng Ancestral Dragon Fruit. Kung tutuusin, kumpiyansa siya na sapat na ang kanyang kasalukuyang lakas para agawin ang unang pwesto. Higit pa rito, naisip ni Huang Xiaolong na pigilan ang sarili niyang lakas, na patuloy na nag-iipon ng enerhiya. Dahil dito, kapag kinain niya ang Ancestral Dragon Fruit, maaari siyang direktang umabad sa Late First Order o Peak Late First Order Ancient God Realm. Marahil kahit na ang Second Order Ancient God Realm. Bagamat ang pagkaalam na ang posibilidad ng pag-advance sa Second Order Heavenly God Realm sa isang pagkakataon ay isang daydream, hindi ito nangangahulugan na imposible ito. Katulad sa Lower Realm, kung saan walang naka-breakthrough mula sa God Realm tungo sa Second Order High God Realm sa isang pagkakataon. Gayunpaman, siya na may 4 na banal na apoy ay nagawa ito. Naaalala ang 4 na banal na apoy, si Huang Xiaolong ay medyo nagalit. Mula nang umakyat siya sa Divine World, ang 4 na banal na apoy ay natutulog sa kanyang katawan ng walang anumang paggalaw. Baka madyay gising lang sila pagkatapos niyang makapasok sa Ancient God Realm.
Sa mababang kaharian ng apat na banal na apoy ay maaaring sumipsip ng enerhiya ng kaguluhan, paano naman ngayon? Habang siya ay humakbang palapit sa sinaunang God Realm, si Huang Xiaolong ay nagsimulang umasa ng may pag-asa. Nang umalis si Huang Xiaolong sa kanyang silid at dumating sa bakuran, naghihintay na sa kanya sina Lu Zuo, Zhu Huan, Ren Changhai at ang iba pa. Si Yao Chi ay hindi lumalahok sa All Islands Great War, kaya hindi na kailangan para sa kanya na sundan si Huang Xiaolong at ang iba pa sa registration at assessment point, ngunit siya ay matigas na sumama at si Huang Xiaolong ay maaari lamang pumayag. Malayo ang lugar na tinutuluyan nila mula sa registration square at kalahating araw lang sila nakarating. Nang dumating ang grupo ni Huang Xiaolong sa registration square, napuno ng dagat ng mga ulo ang kanilang mga tanawin. Sa kabutihang palad, maliban sa nangungunang 10 isla na mayroong kota na 15 kalahok, ang mahihinang isla ay binigyan ng tig-5 kota na nililimitahan ang kabuoang kalahok ng mga disipulo sa ilalim ng 600,000. Kung ang mga disipulo ng lahat ng isla ay pinahihintulutang makilahok, kalimutan ng parisukat na ito, ang buong Fortune City ay hindi kayang hawakan silang lahat. Ilang sandali matapos dumating si Huang Xiaolong sa registration square, sa tapat nila, isang bagong grupo ng mga tao ang dumating din. Kitang-kitang nagbago ang mga mukha ni na Lu Zuo at Yao Chi nang makita sila, Uyang Clan. Ang grupong ito ay walang iba kundi ang mga tao mula sa Uyang Clan. Naglalakad sa harapan ng grupo ang Young Lord ng clan, Uyang Yunfei, habang kasama niya sina Grand Elder Uyang Jiang, Uyang Zon, pati na rin ang iba pang 4 na kalahok. Ang ninuno ng Uyang Clan, si Uyang Bin, at ang kanilang patriarch, si Uyang Zhuguang, ay wala kahit saan. Kasabay nito, nakita din nina Uyang Jiang at Uyang Zon sina Lu Zuo at Yao Chi. Lumapit si Uyang Jiang kay Uyang Yunfei, Ma'am Ulong, Young Lord, ang Barbarian God Sect Group, iyan ang babaeng disipulo na nagngangalang Yao Chi. Nagulat si Uyang Yunfei ngunit hindi nito napigilan ang kanyang tingin na bumagsak sa katawan ni Yao Chi. Agad na lumiwanag ang kanyang mga mata at humakbang patungo sa grupo ni Huang Xiaolong. Bagamat hindi alam ni Huang Xiaolong kung ano ang hitsura ni Uyang Yunfei, o sino man sa mga taong Uyang Clan, ang mga damit na suot nila ay sapat na sinabi kay Huang Xiaolong. Nakatutok ang kanyang tingin sa mga mukha ng mga taong ito. Sa oras na ito, lumapit si Lu Zuo kay Huang Xiaolong, sinabing, ang dalawang iyon ay ang mga Grand Elder ng Uyang Clan, sina Uyang Jiang at Uyang Zon. Ang binatang iyon ay malamang na ang kanilang Young Lord, Uyang Yunfei. Uyang Yunfei. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa mga mata ni Huang Xiaolong. Ang pagkakaroon ng Malapert Beast Physique na nakalusot na sa Ancient God Realm na may mataas na pagkakataong makapasok sa top 100, Uyang Yunfei. Hindi pinansin ni Uyang Yunfei sina Lu Zuo, Huang Xiaolong at ang iba pa, dumiretso kay Yao Chi na may nakangiting mukha na nagsasabing, ako si Uyang Yunfei, ang Young Lord ng Uyang Clan. Narinig ko mula kay Grand Elder Uyang Jiang ang tungkol sa walang katulad na kagandahan ni Miss Yao Chi. Nakikita kita ngayon, kailangan kong sabihin na ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Pinandilatan siya ni Yao Chi ng masama, ngunit hindi nagsalita, na naging dahilan ng pagtawa ni Uyang Yunfei. Tumingin siya sa paligid, sa wakas ay napansin niya ang presensya ni Lu Zuo at ng iba pa, mukhang nalilito nang bumagsak ang kanyang tingin kay Huang Xiaolong. Declare 10th Order Heavenly God Realm. Wow! Hindi ko inaasahan na ang isang maliit na barbarian god sect ay makakapag-alaga ng isang Piclate 10th Order Heavenly God Realm na disipulo. Noong nakaraan, sa mga puwersa tulad ng Barbarian God Sect, ang mga disipulo ng 9th Order at Mid-10th Order Heavenly God Realm ay mahirap makuha. Humisi si Uyang Jiang, isang piklang ng late 10th Order Heavenly God Realm, sa harap ng Young Lord, wala iyon. Ang pinky ng Young Lord na ito ay higit pa sa sapat para lapiin ang 100 tulad ng karaniwang mga disipulo. Tumawa si Uyang Yunfei, pagkatapos ay sinabi kay Lu Zuo, Lu Zuo, huwag kang mag-alala, alang-alang sa Black Flame si Emperor Beast na iyon, babantayan ko ang iyong mga Barbarian God Sect na disipulo sa All Islands Great War. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi.
Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1158. Fortune Gate Young Lord. Noong panahong iyon, nang pumunta sina Uyang Jiang, Uyang Zun at iba pang mga Grand Elder sa Barbarian God Sect, sinabi ang kanilang intensyon na bilhin ng Black Flame si Emperor Beast, tumanggi si Lu Suo. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan si Uyang Yunfei. Likas na naunawaan ni Lu Suo, Yao Qi at iba pang naroroon kung ano talaga ang ibig sabihin ni Uyang Yunfei ng ingatan. Alagaan mo ako. Ikaw, na nakalusot sa unang bahagi ng First Order Ancient God Realm. Ikinalulungkot kong sabihin ito, ngunit hindi ka kwalipikado. Biglang may narinig na boses na walang pakialam. Si Uyang Yunfei, Uyang Jiang, at ang iba pang grupo ng Uyang Clan ay natigilan habang ang kanilang mga tingin ay nabaling kay Huang Xiaolong. Hindi inaasahan ni Uyang Yunfei na ang hamak na Barbarian God Sect na disipulo ay magkakaroon ng lakas ng loob na pabulaanan siya. Batay sa kanyang katayuan at pagkakakilanlan, kahit ang isang tulad ni Lu Suo ay hindi nang ahas na itaas ang isang kilay sa kanyang harapan. Sa panlabas, si Uyang Yunfei ay tila hindi nagalit. Sa halip, sinabi niya kina Uyang Jiang, Uyang Zun, at sa iba pa, narinig ba ninyo iyon? Tinasabi ng Barbarian God Sect na disipulong ito na ako, nakakapasok lang sa Ancient God Realm, ay hindi kwalipikadong alagaan siya. Tumawa ang grupo ng Uyang Clan na parang on cue. Lalong lumalim ang ngiti sa mukha ni Uyang Yunfei habang nakatingin kay Huang Xiaolong, Brat, kapag nagsimula na ang All Islands Great War, ipaintindi ko sa iyo kung kwalipikado ba akong gabayan ka o hindi. Nagdilim ang mukha ni Uyang Yunfei, isang mababang P-Plate 10th Order Heavenly God Realm na kumikilos ng labis na mayabang. Hindi mahalaga kung hindi mo naiintindihan bago ito, ngunit sa lalong madaling panahon ituturo ko sa iyo ang hindi malalampasan na agwat sa pagitan ng P-Plate 10th Order Heavenly God Realm at lakas ng tunay na Ancient God Realm Master. Ang pagpatay sa iyo ay hindi hihigit sa isang welga. Aalis na kami. Humisi si Uyang Yunfei. Bago umalis, ang kanyang tingin ay nakalock kay Yao Qi sa isang iglap, mahinang tumawa. Habang pinapanood ang grupong Uyang Clan na umalis, si Huang Xiaolong ay nanunuya. Ang Uyang Clan ancestor Uyang Bin at Patriarch Uyang Zhuguang, dumating ba sila? Tanong ni Huang Xiaolong kay Lu Suo. Agad na sumagot si Lu Suo, parehong nandito sina Uyang Bin at Uyang Zhuguang. Malamang ay mayroon silang dapat asikasuhin na hindi nila sinamahan si Uyang Yunfei upang magparehistro. Tumango si Huang Xiaolong, isang hindi mahahalata na malamig na liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata. Sa tamang panahon, ipapatiran niya rito ang lahat ng mga tao ng Uyang Clan, kasama sina Uyang Bin at Uyang Zhuguang. Matapos lumipas ang maikling engkwentro, pinahinti ni Huang Xiaolong si Yao Qi sa gilid ng plaza, naiwan sina Exido, Exi2, at dalawang Cloud Devouring Divine Beast kasama niya, habang siya, si Lu Suo, at ang lahat ay nakapila para magparehistro. Kanilang mga pangalan at masuri. Kahit na ang bawat isla ay binigyan ng kota ng 5 kalahok na disipulo, ang mga disipulong ito ay kailangan pa ring magparehistro at masuri ang kanilang edad. Ito ay una upang kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan, at pangalawa, upang matukoy ang kanilang edad ng buto. Pinahintulutan lamang ng All Islands Great War ang mga disipulong wala pang 300 taong gulang na lumahok. Walang itinatakda o kinakailangan tungkol sa kanilang lakas. Pagkatapos ng 3 araw na paghihintay, sa wakas ay turn na ni Huang Xiaolong at ng iba pang 4 na disipulo mula sa Green Cloud Island. Si Huang Xiaolong ang unang lumabas para sa pagtatasa ng pagpaparehistro, at hindi nagtagal ay na-validate ang kanyang pagkakakilanlan ng Barbarian God Sect ng Green Cloud Island bago magpatuloy upang subukan ang kanyang Bone Age. Pinahintulutan lamang ng All Islands Great War ang mga disipulong wala pang 300 taong gulang na lumahok. Walang itinatakda o kinakailangan tungkol sa kanilang lakas. Pagkatapos ng 3 araw na paghihintay, sa wakas ay turn na ni Huang Xiaolong at ng iba pang 4 na disipulo mula sa Green Cloud Island. Si Huang Xiaolong ang unang lumabas para sa pagtatasa ng pagpaparehistro, at hindi nagtagal ay na-validate ang kanyang pagkakakilanlan ng Barbarian God Sect ng Green Cloud Island bago magpatuloy upang subukan ang kanyang Bone Age.
Tauna, siya ay malikot, ngunit hindi nagtagal ay nakahinga ng maluwag ng ang alagad na namamahala sa pagsubok ng Bone Age ay inihayag na ang kanyang Bone Age ay kwalipikado. Sa panahon ng Bone Age test, hindi ito nagsasaad ng partikular na numero, kaya hindi pa rin alam ni Huang Xiaolong ang kanyang aktwal na edad sa Divine World. Tinagtagal, maayos ding nakapagrehistro ang iba pang apat na disipulo ng Green Cloud Island na pumasa sa validation ng pagkakakilanlan at Bone Age test. Lahat ng lima ay tumanggap ng All Islands Great War na kalahok na token. Nang matagpuan ni Huang Xiaolong si Yao Qi at naghanda na umalis, nagkaroon ng kaguluhan sa kabilang panig ng plaza. Ang mga nasa plaza ay tumitingin sa kabilang dulo ng plaza na may tumataas na sigasig. Iyon ang Fortune Gate Young Lord Zufeng. Ang Young Lord Zufeng ay isang pambihirang henyo na may mababang grade Emperor rank Godhead. Ang mga katulad na pag-uusap ay nagmula sa karamihan. Maging sina Lu Zuo, Zuhuan, Ren Shanghai, at ang apat na disipulo ay namula sa tuwa. Ang Green Cloud Island ay isa sa libo-libo sa mga teritoryo ng Fortune Gate, kaya ang Young Lord Zufeng ng Fortune Gate ay kalahating master sa mga taong tulad ni Lu Zuo. Sa mababang kaharian, ang dalawa ay magiging katulad ng prinsipe ng korona ng isang imperyo at patriarch ng isang karaniwang pamilya. Pinanood ni Huang Xiaolong ang isang grupo ng Fortune Gate Elders at mga disipulo na sumusunod sa likod ni Zufeng, naliligo sa isang maluwalhating halo. Bagamat inakala ni Huang Xiaolong na siya ay galante at gwapo, kailangan niyang aminin na ang hitsura ni Zufeng ay kasing galante at gwapo niya. Makakapal na kilay na hugis espada, matingkad na mata, matibay, at mayabang. Habang naglalakad si Zufeng patungo sa plaza, may hangin tungkol sa kanya na nagudyok sa mga tao na magpasakop. Lumapit si Zufeng sa mga disipulo ng pagpaparehistro, tinanong sila tungkol sa pagunlad ng pagpaparehistro at pagtatasa, pagkatapos ay umalis kasama ang parehong grupo ng mga tagasunod. Batay sa katayuan ni Zufeng, hindi na niya kailangang personal na magtanong tungkol sa mga bagay na ito, sa makatuwid ang kanyang hitsura sa registration square at magtanong tungkol sa pagunlad ay tila may ibang intensyon. Umislap ang mga mata ni Huang Xiaolong habang pinagmamasdan si Zufeng na umalis. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang Fortune Gate Young Lord sa mga ganitong sitwasyon. Ngayong nakita na niya si Zufeng, paano naman ang iba pang pambihirang henyo ng Fortune Gate, si Wang Wei. Naisip ni Huang Xiaolong ang babaeng disipulo ng Fortune Gate na iniligtas niya mula sa Soul Tribe, si Cheng Susu. Noong panahong iyon, sinabi niya sa kanya na hanapin siya pagdating niya para lumahok sa All Islands Great War sa Fortune Mainland, ngunit pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, nagpa siya si Huang Xiaolong na ipagpaliban ang pakikipag-ugnayan kay Cheng Suso. Pagkatapos ng All Islands Great War at pumasok siya sa Fortune Gate, magkikita sila sa dulo. Naroon din si Lilo. Sa pag-iisip na ito, ang grupo ni Huang Xiaolong ay umalis sa plaza. Pagkatapos, hindi na bumalik sa kanilang bakuran sina Huang Xiaolong, Yao Qi, Lu Zuo at ang iba pa. Sa halip ay nakakita sila ng isang malaking restaurant sa malapit at nag-order ng 2 mesa ng pagkain at alak, nagpaplanong magpahinga para sa araw na iyon. Ngunit halos hindi pinainit ni Huang Xiaolong ang upuan na kanyang inuupuan nang pumasok sina Uyang Yunfei, Uyang Zhang, Uyang Zon, at ilang mga Uyang clan sa parehong restaurant. Kasama ng mga Uyang clan ang 5 kabataang lalaki na nakasuot ng Fortune Gate na panloob na sect na disipolo na damit. Sa paghusga sa kanilang kilos, ang 5 Fortune Gate na panloob na mga disipulo ay malamang na lumabas mula sa Uyang clan at nakapasok sa Fortune Gate pagkatapos makakuha ng mataas na ranggo sa mga nakaraang termino ng All Islands Great War. Habang papasok ang grupo ni Uyang Yunfei, halos agad na nakita ni Uyang Yunfei si Yao Qi na nakaupo sa tabi ni Huang Xiaolong, nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa ilang mabilis na hakbang, dumating si Uyang Yunfei sa harap ni Yao Qi. Hehe, Miss Yao Qi, nagkita ulit tayo. Mukhang nakatadhana na tayo. Pinati ni Uyang Yunfei si Yao Qi, iniisip niya na may magandang relasyon sa pagitan nila. Hindi umimik si Yao Qi ngunit naglabas ng isang salita si Huang Xiaolong nang walang pakialam, scram. Scram. Sa isang iglap, binalot ng matinding katahimikan ang restaurant.
Nagdilim ang mukha ni Uyang Yunfei. Brat, anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Uyang Jiang sa galit, tinitigan si Huang Xiaolong. Isang nakakagulat na aura ang lumabas sa kanyang katawan na parang papatayin niya si Huang Xiaolong sa susunod na segundo. Ngunit itinaas ni Uyang Yunfei ang kanyang palad, pinatahimik si Uyang Jiang. Tinabi niya kay Huang Xiaolong, kukurutin ko ang batang ito para patayin ang sarili ko sa All Islands Great War. Ito ang Fortune City kung tutuusin, na nagdulot ng masyadong malaking kaguluhan dito na magdadala sa Fortune Gate Law Enforcement Team, na magdadala rin ng problema sa kanyang sarili. Walang ganoong pag-aalala sa panahon ng All Islands Great War. Malamig na tumikim si Uyang Yunfei habang inilipat ang kanyang tingin kay Lu Zuo. Lu Zuo, ito na ang iyong huling pagkakataon. Sabihin sa Barbarian God Sect na disipulong ito na lumuhad ngayon at humingi ng tawad sa akin, kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Puno ng galit ang mukha ni Lu Zuo. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1159. Kasali ba siya? Kaya lang, sa sandaling iyon, nagpahinga si Lu Zuo at hindi pinansin si Uyang Yunfei. Pinagmasdan siya ni Uyang Yunfei na mahinahon na nakaupo sa kinaroroonan niya nang walang anumang intensyon na pagsabihan si Huang Xiaolong na naging sanhi ng pagkatakot ng kanyang mukha. Magaling, Lu Zuo, napakagaling. Napagpasyahan ko na, pagkatapos ng All Islands Great War, papatayin ko ang iyong Barbarian God Sect mula sa itaas hanggang sa ibaba, kahit isang ligaw na aso ay hindi makakatakas. Isang malamig, mapaghiganti na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Uyang Yunfei. Ibinato niya ang banta sa mukha ni Lu Zuo at umalis kasama sina Uyang Jiang, Uyang Zon, at ang iba pa, patungo sa unang palapag. Bago umalis, ang 5 disipulo ng Fortune Gate ay ngumiti ng masama kay Huang Xiaolong. Matapos mawala ang grupong Uyang hanggang sa unang palapag, balisang lumingon si Lu Zuo kay Huang Xiaolong, Xiaolong, kailangan ba nating? Hindi. Bahagyang umiling si Huang Xiaolong, alam na nag-aalala si Lu Zuo sa pagkilos ni Uyang Yunfei laban sa Barbarian God Sect nang matapos ang All Islands Great War. Umisi si Huang Xiaolong sa banta ni Uyang Yunfei dahil hindi siya mabubuhay hanggang doon. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang tasa ng alak, nag-ihaw sa lahat na parang walang nangyari. Si Lu Zuo sa gilid ay gustong magsabi ng ilang salita, ngunit nilunok iyon sa kanyang tiyan sa huli. Makalipas ang 2 oras, umalis sila sa restaurant, bumalik sa kanilang inuupahang courtyard. Pumalik sa looban, pumunta si Huang Xiaolong sa kanyang silid upang magtanim, lumunok ng 100 patak ng dugo ng phoenix. Ang Purple Dragon sa kanyang Godsi ay unti-unting naglabas ng Grand Mist Aura sa kanyang katawan. Habang lumalalim ang pangunawa ni Huang Xiaolong sa Grand Mist Aura, naunawaan niya ang Grand Mist Parasite Medium. Hindi alam, 1 buwan ang dumating at lumipas. Sa 1 buwang ito, naubos ni Huang Xiaolong ang halos 5,000 patak ng dugo ng Blood Phoenix. Kahit na hindi siya nakarating sa Ancient God Realm, ang kanyang God Force ay mas dalisay kaysa dati, mas puro at mas malakas. Bukod dito, pagkatapos ng panahong ito ng tempering ng dugong Phoenix at Purple Grand Mist Aura, ang kanyang True Divine Dragon Physique at 3 Supreme Godheads ay maraming beses na nag-aaral. Tina Yaoqi, Lu Zuo, at ang iba pa sa grupo ay nagkaroon din ng makabuluhang pagtaas sa mga lakas. Nakapasok si Yaoqi sa 7th Order Heavenly God Realm at pinagsama-sama ang kanyang bagong cultivation. Ang iba pang disipulo ng Barbarian God Sect na naroroon, na nagngangalang Zhang Danming, ay maayos na umaban sa late 9th Order Heavenly God Realm. Ang lakas ng Great Whale Sect at Elephant Genesis Sect ng mga disipulo ay kasing bilis ni Zhang Danming. Dahil alam niya ang kahalagahan ng All Islands Great War, hindi kinaladkad ni Yaoqi si Huang Xiaolong sa pamimili sa panahong ito kahit na pinayuhan siya na mag-concentrate sa paglilinang. Habang papalapit ang araw ng All Islands Great War, parami ng parami ang mga magsasaka mula sa iba't ibang isla ang dumating sa Fortune City. Maliban sa mga magsasaka mula sa mga isla na malapit at malayo, may mga disipulo mula sa una at pangalawa kahit ikatlong ranggo na puwersa sa Fortune Mainland mismo.
Ang All Islands Great War na naganap kada daang taon ay isa sa pinakamalaking kaganapan sa Fortune Mainland na umani ng 10 bilyong manunood. Kahit na ang Fortune City ay tila walang hangganan na may hindi mabilang na mga lahat sila ay ganap na okupado sa panahong ito. 3 araw bago ang All Islands Great War, si Huang Xiaolong ay lumabas mula sa kanyang buwan ng pag-iisa, nagpas siyang magpahinga sa pamamagitan ng paglalakad sa paligid ng lungsod. 3 araw pa ng paglilinang ay walang pagkakaiba. Nang marinig ni Yao Qi na umupo si Huang Xiaolong na sasamahan niya ito sa paligid ng lungsod sa susunod na 3 araw, nanginginig siya sa tuwa na naging dahilan upang maging mas kapansin-pansin ang kanyang makapal na decolletage. Habang nasa labas si Huang Xiaolong kasama si Yao Qi, kahit saan sa mga lansangan ay may mga magsasaka na nag-uusap tungkol sa All Islands Great War, mas partikular, ang mga natatanging henyo na nakikilahok dito. Ang pinakasikat ay si Zhou Shu ng Dragon Origin Sect kasama ang kanyang Thousand Dragon Physique at si Tan Lin ng Twin City Sect na mayroong Dawn Radiance Physique. Maliban sa dalawang iyon, madalas na binabanggit ang Luoshan Island, Anyang Island, at iba pang 6 na isla. Nabalitaan kung mayroong higit sa 200 Ancient God Realm Disciples sa All Islands Great War ng terminong ito. Higit sa 200. Ang dami. Sa nakaraan. Kakaunti ang mga disipulo ng sinaunang Diyos Realm, wala pang 100, ngunit sa pagkakataong ito ang bilang ay lumampas sa 200. Iyon ang dahilan kung bakit ang All Islands Great War ng terminong ito ay mas kawili-wili at matindi kumpara sa mga nauna, ang isang maagang First Order Ancient God Realm ay hindi nangangahulugang papasok sa nangungunang 10. Higit pa riyan, mayroong higit sa 1,000 peak late 10th Order Heavenly God Realm Disciples. Kaya, ang mga nasa huling ika-10 Order Heavenly God Realm Cultivation at mas mababa ay halos walang pagkakataon na makapasok sa nangungunang 1,000. Ang mga katulad na pag-uusap ay pumasok sa mga tainga ni Huang Xiaolong sa buong araw. Sa totoo lang, medyo nagulat siya na mayroong mahigit 200 Ancient God Realm Disciples sa kompetisyon sa panahong ito, hindi pa banggitin ang higit sa 1,000 peak late 10th Order Heavenly God Realm Disciples. Pagamat nagulat, si Huang Xiaolong ay hindi nabalisa sa mga figure. Kalmado siyang naglakad sa kalye kasama si Yao Qi, naglalakad ng walang ginagawa. Tiricit *S. Ang Divine Fortune Palace ay hindi matatagpuan sa loob ng lungsod ngunit sa Fortune Mountain Range 100,000 li mula sa lungsod. Sa likod ng Fortune Mountain Range ay isang nakakubli na independenteng espasyo, isang banal na kaharian na binuo ng mga nakaraang henerasyon ng mga ninuno ng Fortune Gate na nilikha ng hindi maisip na puwersa. Ang malawak na kaharian na ito ay kasing laki ng 1,000 Green Cloud Islands na nagtataglay ng napakaraming espiritual na enerhiya na ito ay naging puting ambon. Ito ay isang lugar kung saan ang lahat ng mga disipulo ng Fortune Gate ay pinangarap na linangin. Gayunpaman, tanging ang mga Grand Elder at mas mataas, pati na ang mga disipulong may ranggo ng emperador, ang maaaring pumasok at maglinang sa Fortune Divine Kingdom na ito. Ang lokasyon na may pinakamayamang espiritual na enerhiya ay ang sentro, sa isang lugar na tinatawag na Mountain of Myriad Spirits. Ang bundok na ito ay puspos ng God Force mula sa mga henerasyon ng mga master ng Ancestor God Realm. Bawat piraso ng bato at bato sa bundok ay naglalaman ng nakakagulat na dami ng God Force at espiritual na enerhiya. Sa madaling salita, ang Mountain of Myriad Spirits na ito ay masasabing isang higanting tumpok ng mataas na gradong espiritual na mga bato. Sa bundok ay may iba't ibang kaguluhang espiritual na halamang gamot na itinanim sa espesyal na 5 elementong espiritual na lupa na angkop para sa kaguluhang espiritual na mga halamang gamot na kinolekta ng mga henerasyon ng mga ninuno mula sa iba't ibang lugar sa banal na mundo. Higit pa rito, nakatatak sa ilalim ng bundok ay isang grade 6 na espiritual na ugat. Sa Dalesdes ng Mountain of Myriad Spirits ay isang maliit na palasyo, sa loob nito ay isang magandang dalaga ang nakaupo na nakakross ang paa, naglilinang. Ang batang babaeng ito ay si Lilo. Pagkaraan ng ilang oras, binuksan ni Lilo ang kanyang mga mata at tumayo. Naglakad siya papunta sa balkonahe, nakatingin sa malayo.
Kamakailan lamang, hindi na natahimik ang kanyang puso, lalo na nang lumitaw sa kanyang isipan ng isang mapagmataas at dominanteng figure. Nakaakyat na ba si Xiaolong sa Divine World? Mamulong si Lilo sa sarili, pagkalipas ng 3 araw ay ang All Islands Great War, sasali ba siya? Junior Sister Lilo, ano ang iniisip mo at naliligaw ka sa pag-iisip? Isang matingkad na tinig ang narinig. Lumingon si Lilo at nakita ang isang matangkad na binata na may pambihirang aura na naglalakad sa hangin patungo sa kanya. Ang binatang ito ay si Wang Wei, ang pangunahing disipulo ng Fortune Gate. Bahagyang tumango si Lilo, bumati, pinakamatanda na Kuya Wang Wei. Huminto sa harap ni Lilo, ngumiti si Wang Wei, talagang karapat-dapat si Junior Sister Lilo sa isang mababang emperor na ranggo ng Diyos, naka-advance ka na sa Second Order Ancient God Realm sa napakaikling panahon. Si Lilo sa loob ay umiling. Naunawaan niya na ang kanyang paglilinang ay tumaas ng napakabilis higit sa lahat dahil sa kanyang 2 masters na kusang loob na gumastos ng kanilang God Force upang buksan ang kanyang buong katawan ng mga God Meridian bago ibigay sa kanya ang isang bahagi ng kanilang God Force. Gusto kong maglakbay palabas ng banal na kaharian. Biglang sabi ni Lilo. Lumabas ka. Natigilan si Wang Wei saglit pagkatapos ay tumawa, magandang ideya din ang paglabas, pagbabago ng tanawin. Pagkatapos ay sasamahan ko si Junior Sister sa isang paglalakbay. Umiling si Lilo na nagsasabing, hindi na kailangan, panganay na Senior Brother Wang Wei, gusto kong mamasyal mag-isa. Ang balak niyang lumabas ay hindi para masaya. Hindi iginiit ni Wang Wei, sige. Nagdahilan si Lilo kay Wang Wei, sa isang kisap mata, malayo na siya. Tumingin si Wang Wei hanggang sa tuluyang mawala ang figure ni Lilo. Nakatingin pa rin sa direksyon na iniwan ni Lilo, nakaramdam si Wang Wei ng pagkawala. Sa mga dekada na ito, ang junior sister na ito na si Lilo ay palaging walang pakialam sa kanya. Paminsan-minsan, naramdaman ni Wang Wei na parang may tao na sa kanyang puso. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1160. Hindi pa ba siya umakyat sa banal na mundo? Baka nag-overthink ako sa mga bagay-bagay. Pagkaraan ng 1 segundo, natawa si Wang Wei sa kanyang sarili. Alam niyang si Lilo ay isang taong umakyat mula sa mababang kaharian, batay sa kanyang walang katulad na kagandahan at talento, paano siya magiging interesado sa sinumang lalaki sa mababang kaharian. Junior Sister Lilo, balang araw ay maaantig ko ang iyong puso. Kung hindi ito magagawa ng ilang dekada, ilang daang taon, ilang libong taon, kahit ilang 10 milenyo. Nangako si Wang Wei sa kanyang sarili, at idinagdag, hindi ako susuko. Lumabo ang figure ni Wang Wei, nawala sa hangin. Sa kabilang panig, si Lilo na umalis sa Mountain of Myriad Spirits ay dumating sa labasan ng Divine Kingdom. Sa isang kisap mata, dumaan siya sa labasan, diretsyong lumipad patungo sa Fortune City. Pagdating sa lungsod, nag-isip si Lilo kung saan siya magsisimulang maghanap sa taong iyon bago pumunta muna sa Registration Square. Gayunpaman, upang hindi magdulot ng hindi kinakailangang gulo, hindi siya lumitaw sa plaza ngunit pumunta sa sangay ng Fortune Gate malapit sa square ng pagpaparehistro. Ang kanyang pagdating ay nagpaalerto sa taong namamahala sa pagpaparehistro, si Elder Gongfei. Tinagtagal, umupo si Lilo sa pangunahing bulwagan habang si Gongfei ay nagmamadali mula sa kanyang lugar patungo sa kanyang kinalalagyan. Miss Lilo. Pagpasok sa pangunahing bulwagan sa mabilis na mga hakbang, sinalubong siya ni Gongfei ng isang matingkad na ngiti. Bagamat si Lilo ay isang panloob na disipulo, ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay hindi mas mababa kaysa sa ilan sa mga Grand Elder. Tumayo si Lilo mula sa kanyang upuan, tumango kay Gongfei habang binabati niya, Elder Gong. Nambola si Gongfei, ngunit natarante rin sa magalang na pagbati ni Lilo. Nagmamadali siyang pasulong, inanyayahan si Lilo na maupo bago siya maupo. Maaari ko bang malaman ang layunin ni Miss Lilo sa pagpunta sa aming branch? Maingat na nagtanong si Gongfei kay Lilo.
Dahan-dahang nagsalita si Lilo sa neutral na tono, pumunta ako dito para magtanong kung may mga disipulo na may kakaibang talento na pumunta para magparehistro. Bagamat hindi alam ni Lilo ang ranggo ng Diyos ni Huang Xiaolong, sigurado siyang mas mataas ito sa kanya. Bahagyang natulala si Gang Fei sa tanong ni Lilo. Iba't ibang probabilidad ang pumasok sa isip niya nang marinig niyang pumunta siya rito, ngunit hindi niya inaasahan na magtatanong si Lilo tungkol dito. Kahit na hindi naintindihan ni Gang Fei kung bakit siya nagtanong tungkol sa bagay na ito, ngumiti siya ng matamis, tumugon, kailangan kong sabihin na ilang magagandang panla ang lumitaw sa All Islands Great War sa terminong ito. Ang Joshu ng Dragon Origin Sect na mayroong 1,000 Dragon Physique ay nilinang sa loob ng 250 taon, ngunit nakalusot na siya sa Second Order Ancient God Realm. Isa pa ay si Tanlin mula sa Twin Cities Island na mayroong Dawn Radiance Physique. Ang kanyang lakas ay kapantay ng kay Joshu. Nariyan din ang Tao Ming ng Luotian Island, isang peak plate First Order Ancient God Realm, at ang Go Yuan Hui ng Anyang Island. Iniulat ni Gang Fei ang pinakasikat na mga alagad ng henyo sa nangungunang 10 isla kay Lilo ng detalyado. Panghuli, idinagdag ni Gang Fei, kahit na namumukod tangi sina Joshu, Tanlin, at ang iba pa, ang kanilang mga talento ay hindi maihahambing kay Miss Lilo. Ang Dragon Origin Sect o Twin Cities Sect ay hindi nag-anunsyo ng ranggo ng pagiging Diyos ni Joshu at Tanlin, ngunit may mga alingaw-ngaw at haka-haka na nagsasabing pareho silang sila ay may mababang grade Emperor rank Godhead. Dagdag ni Gang Fei. Low grade Emperor rank Godhead. Nagulat si Lilo. Noong nakaraang All Islands Great War, ang pinakamataas na ranggo ng Diyos na lumitaw ay ang pinakamataas na ranggo ng hari, ngunit sa pagkakataong ito ay may mga disipulong may mababang antas ng mga Diyos ng ranggo ng Emperador. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang sorpresa ay umatras, dumating ang pagkabigo. Hindi kaya nasa lower realm pa rin si Xiaolong. O umakyat ba siya sa Divine World ngunit hindi nakilahok sa All Islands Great War? Miss Lilu? Pinagmamasdan ng tulalang ekspresyon ni Lilo na tumagal ng ilang sandali, hindi napigilan ni Gang Fei na tumawag. Si Lilo ay bumalik sa kanyang katinoan habang nagbubuntong hininga sa kanyang puso. Ilang sandali pa, nagdahilan siya at umalis sa sangay. Personal na pinalabas ni Gang Fei si Lilo sa pangunahing pasukan bago bumalik sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, kinuha niya ang talisman ng komunikasyon at nagpadala ng mensahe sa Young Lord Zufeng ng Fortune Gate. Bilang Young Lord ng Fortune Gate, maraming Elder at Grand Elder ang sumuporta sa kanya, at ang Gang Fei na ito ay isa sa kanila. Ang damdamin ni Zufeng kay Lilo ay hindi lihim. Sa loob ng isa sa mga tirahan ng Fortune Gate, namangha si Zufeng nang matanggap niya ang mensahe ni Gang Fei. Nagtatanong si Junior Sister Lilo tungkol sa mga kalahok sa All Islands Great War ngayong termino. Ito ay talagang hindi inaasahan kay Zufeng. Mayroon bang sino man doon na karapat-dapat sa pansin ni Junior Sister Lilo? Napabuntong hininga si Zufeng. Kung gayon, dapat talaga niyang bigyang pansin ang paparating na All Islands Great War. Hindi nagtagal pagkatapos matanggap ni Zufeng ang mensahe ni Gang Fei, nalaman din ni Wang Wei na nasa loob pa rin ng Fortune Divine Kingdom na si Lilo ay nagtatanong tungkol sa mga disipulong kalahok sa All Islands Great War, at nagsimulang bigyang pansin din ito. Sa pagitan, kumalat ang balita at ilang Grand Elder at Elder din ang nagsimulang magbigay pansin ng palihim. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Sa wakas ay dumating ang araw ng All Islands Great War. Kahuling 3 araw, ganap na inayos ni Huang Xiaolong ang kanyang isip at damdamin, kalmado na parang tubig. Sa unang sinag ng liwanag, nagtungo siya sa All Island Square kasama ang iba pang 4 na disipulo mula sa Green Cloud Island. Pagdating nila sa plaza, marami ng ibang mga kalahok na disipulo sa isla ang nagtipon na. Nagpunta rin sina Yao Chi, Luzuo, at ang iba pa sa All Island Square, ngunit nakatayo lang sila sa gilid dahil hindi sila kalahok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Huang Xiaolong si Hudan, isa sa kambal na dragon ng Golden Dragon Gate. Kasama niya ang isa pang lalaking disipulo ng Golden Dragon Gate at 3 lalaking disipulong Berserk Lion Sect.
Tapaghusga mula sa mga tampok ng mukha ng tatlong Berserk Lion sect na disipulo, masasabi ni Huang Xiaolong na ang isa ay ang Black Lion Sword na si Sun Fu, lakas sa kalagitnaan ng 10th Order Heavenly God Realm, habang ang isa ay dapat ay ang Ice Lion Sword, Chen Haicheng, isang late 9th Order Heavenly God Realm na disipulo. Ang limang grupo ni Hudan ay naghihintay hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Huang Xiaolong. Nahulaan niya na ang Golden Dragon Gate Ancestor at Sect Chief, pati na ang Berserk Lion Sect Chief, ay naghihintay lahat sa labas ng plaza. Nang pumasok si Huang Xiaolong sa Golden Dragon Gate, binago niya ang kanyang mukha sa isa pang disipulong nagngangalang Tang Hong. Sa makatuwid, hindi siya nakilala ng grupo ni Hudan. Inihayag ni Hudan ang isang naiinis na ekspresyon na napansin na matagal na siyang nakatitig sa kanya ni Huang Xiaolong. Eldest senior sister, gusto mo bang turuan ko ng leksyon ang batang iyon? Napansin din ng lalaking disipulong Golden Dragon Gate si Huang Xiaolong na nakatitig kay Hudan at napuno ng sama ng loob ang kanyang puso, kaya naman tinanong niya ang tanong na iyon. Umiling si Hudan, huwag kang gumawa ng gulo, at ang lakas ng batang iyon ay malamang nakapareho ng sa akin. Nagulat ang disipulo ng Golden Dragon Gate, napabulalas, ganoon kalakas ang brat na iyon. Bilang isa sa mga disipulong lubos na inaalagaan ng Golden Dragon Sect, hindi siya kilalang kilala sa lakas ni Hudan. Tumango lang si Hudan at hindi na nagsalita pa. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga kalahok na dumating sa plaza. Joshu ng Dragon Origin Sect. At si Tanlin ng Twin City Sect. Biglang nagkagulo ang mga tao. Sa di kalayuan, dalawang kabataang lalaki na may kakaibang tindig ay naglalakad sa parisukat na magkatabi. Ang dalawang ito ay walang iba kundi sina Joshu at Tanlin, ang dalawang henyong disipulo sa sentro ng atensyon sa All Islands Great War ng terminong ito. Nagniningning ang mga mata ni Hudan habang pinapanood ang hitsura ni na Joshu at Tanlin. Sila ay mga henyong disipulo na may mahusay na talento, ang puntong ito ay sapat na para sambahin sila ng mga babaeng kalahok kasama si Hudan. Pagkarating ni na Joshu at Tanlin sa plaza, sunod-sunod na dumating ang mga disipulo mula sa natitirang nangungunang 10 isla, na paulit-ulit na pinukaw ang pananabik ng mga tao. Makalipas ang isang oras, sumipol sa ere ang elder na namamahala kasama ang isang malaking grupo ng mga disipulo ng Fortune Gate na sumusunod sa likuran niya. Ang elder na ito ay walang iba kundi si Gong Fei na nagtanong si Lilo ng impormasyon mula noong ilang araw. Nilaybot ng tingin ni Gong Fei ang pulutong ng mga disipulo, bahagyang nagtagal sa katawan ni na Joshu at Tanlin bago niya ipahayag ang mga alituntunin at mga gantimpala ng All Islands Great War ng terminong ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.